Daphne's point of view. Ang pagmamahal ay ang siyang mabisang paraan upang mapatawad mo ang isang tao. Kahit gaano pa kalaki ang pagkakasalan nito sa'yo, ay magagawa mo itong patawarin dahil sa pagmamahal na meron ka. At dahil nakikita mo ang pagbabago ng taong iyon, maiisip mo na deserve niyang magkaroon ng ikalawang pagkakataon. Lahat naman ng tao ay nagkakamali. Ngunit alam kong hindi iyon lahat kagustuhan ni Samuel. Kinukumbinsi ko ang aking sarili na paniwalaan lahat ng sinasabi niya. Nais kong itanim sa isip ko na lahat ng ginawa nito ay para lang sa kaligtasan namin. Ngunit dahil sa sakit na nangyari noon, dahil sa ginawa niya sa akin, napakahirap palayain ang galit dito sa puso ko. Para bang nasasaktan pa rin ako sa tuwing sumasagi iyong alaalang nangyari sa nakaraan. Bakit hindi ka sumama? Mabilis akong napalingon sa boses na nagtanong sa likuran ko. Nakita ko doon sa gilid ng mesa na nakatayo si Samuel habang nakatingin sa akin. Nasa Manila na kaming muli. 2 linggo na ang lumipas simula nang makauwi kami dito. Hindi ko nakumbinsi sila lola na sumama sa akin dahil baka manibago lang daw sila dito sa syudad. Gayunman, nanggaling pala ako noong Sabado doon kasama ang mga kambal. At ngayong Lunes na, nasa paaralan na silang dalawa kasama ang kanilang bodyguard at yaya. May gagawin ako sa opisina. Bakit bumalik ka agad? Muli ay nag-focus ako sa paglilinis. May kasambahay naman kami ngunit abala ito sa paglalaba. At saka pa, kaya ko naman din gawin ang ibang trabahong bahay, kaya't ayos lang sa akin ito. Babalikan ko sila mamayang uwian. Binalikan lang kita dahil mukhang hindi maganda ang pakiramdam mo. Ayos lang ako. Binabanlawan ko na ang mga tasa at kubyertos habang nakatalikod pa rin. Hindi ko na siya inarap kahit na alam kong nagmamasid siya sa bawat kilos ko. Baka masyado kang napagod sa biyahe kahapon. You should rest today. Hindi ako pagod. As I've said, I'm fine. Kaya ko ang sarili ko. Dinig ko ang pagbubuntong hininga niya habang nilalagay ko ang mga kasangkapan sa dish drainer. Hindi pa rin ako humaharap sa kanya. Nitong mga nakaraang araw kasi, nag-iiba lalo ang takbo ng puso ko sa tuwing tumitingin ako sa kanya. Mas lalo pang naging malalayon. Hindi ko alam kung bakit nagagawa niya sa akin to. Kakaiba talaga. You know, I'm just concerned. What if you got sick because of working a lot? Paano naman ang mga bata? You look pale. You're out of energy but you still want to go out? Sa pagkakataong ito, ako na ang humarap sa kanya dahil alam kong ang concern ito. But I'm fine. Kaya ko naman. Hindi masakit ang katawan ko anuman. Hindi lang naging maayos ang tulog ko kagabi dahil hindi umuwi si Samuel. Sa kwarto siya ni Miguel na tulog at parang may kung ano sa akin ang hindi mapakali. Alam ko naman na hindi ko kunin ni Samuel ang mga anak ko, ngunit hindi ko maipaliwanag ang sistema ko. Para bang may iba? Walang masakit sa akin, Samuel. Salamat sa pag-aalala mo. Kaya't kung may gagawin ka man, umalis ka na. Ayoko namang maging abala sa mga lakad mo. I don't have any appointment today. I'm not that busy yet. Marami na akong pera. Hindi ko na kailangan sumubsob pa sa trabaho because I'm done with it. After 4 years. Kahit manatili ako dito, hindi na magtrabaho, sapat na ang pera ko upang tumigil na. At ang oras na meron ako ngayon, I will spend it on you at sa mga anak natin. Nag-iwas ako ng tingin sa haba ng sinabi niyang iyon. Hindi ako nagbigay imik kundi ay tumango lang ako bago siya tuluyang lagpasan. Bahala ka sa buhay mo kung anong gusto mong gawin. If you want to stay here alone, bahala ka. Aalis ako dahil marami akong items na shipping today. I will come with you. Muli ay nilingon ko siya, bahagyang nakangiwi. For what? Para makasama ka, hindi ba pwede? Napahilamos ako sa aking muka bago magbaba ng tingin. Bumuntong hininga din ako bago tuluyang sagutin ang tanong niya. Look, I will direct you to the point of what I feel while you're around with me. Listen, I'm not that comfortable. Hindi ko alam kung bakit. At kung titingnan mo lang ako buong araw gaya ng ginagawa mo sa probensya, baka hindi na kita matansya. Kinagat nito ang pang-ibawang labi na tila ba pinipigilan niya mangiti, ngunit hindi niya iyon maitatago sa akin dahil masyado siyang halata. Anong nakakatawa sa sinabi ko? Biglang itinikom nito ang labi sa tanong kong iyon. Umiling din siya na para bang may ibang ibig sabihin iyong sinabi ko kanina. Why are you not comfortable when I'm with you? Naiilang ka? I'm not. Bakit ako maiilang? And we're not yet okay. Bakit kita hahayaang sumama sa akin? May magagawa ka ba kahit na sumama ako? Don't you understand me, Samuel? Bakit ba ang kulit mo?
Pumuntong hininga siya. Tumango na rin ito dahilan upang talikuran ko siya. Umakyat na ako sa aking silid upang maligo na. Gaya ng dati, skirt at long sleeve polo ang suot ko. Matapos maligo, pinatuyo ko muna ang aking buhok bago mag-apply ng light makeup. Pagbaba ko naabutan ko pa si Samuel na nakaupo sa sala. Nakataas ang dalawang paa nito sa lamesa habang nakasandal sa sofa. Maging ang ulo nito nakahiga rin sa sandalan habang nakapikit siya. Napailing ako dahil sa pwesto nito, hindi ko na rin naman siya pinansin pa. Naglakad na ako palabas nang hindi gumagawa ng anumang ingay. Maging sa pagsakay ng kotse, ay tahimik lang ako hanggang sa tuluyan ang makaalis ng bahay. Kung wala lang talaga akong gagawin ngayon, hindi na ako tutungo ng opisina. Ngunit kailangan kong i-confirm ang mga items na i-deliver today para ma-ship na ito sa ibang lugar. Kalahating oras nang marating ko ang opisina. Medyo mabilis ako dahil wala din naman gaano sasakyan sa dinaanan ko. Sinalubong na ako ng aking sekretarya matapos kong makaapak sa floor ng opisina. Yumuko siya sa akin bago ako batiin. Tinanguan ko lang ito at dumiretso na sa mismong loob. May nakuha na ba kayong endorser? Tumango ang aking secretary habang sinusuri na ang mga bagong papel na nasa mesa ko. Kailangan kasi namin ng endorser sa isang products na about the skin problem. We need a model who can prove that my products is effective. Dalawang endorser ang kailangan namin at ang isa ay para sa men's moisturizer. Yes, ma'am. Nakakuha na kami noong isang araw pa. Pero sa mga lalaki ay walang pumayag sa mga napili nyo dahil full ang schedule nila for their films. Napamuntong hininga ako. Napapikit rin ako dahil nagbigay ako ng listahan sa kanila upang puntahan ang mga modelo at artistang iyon. But sadly, we don't have one model for that men's product. Kailan lalabas ang items ng kabilang company? Next month na, ma'am. Pag wala pa tayong photoshoot this week, baka hindi rin mag-i-air ang products nyo sa mga ads or TV commercial. Kinagat ko ang ibabang labi habang iniisip iyon. Akala ko ay wala na ako magiging problema dito dahil maraming magkakagusto sa products na ito. Pero hindi pala. Masyado bang matataas ang mga nais kong maging endorser kaya't hindi sila pumapayag sa presyong ibinibigay namin? Habang tulala ako sa mga pangalan na nasa papel, bigla na lamang may kumatok dahilan upang kumilos ang aking sekretarya. Siya na ang nagbukas ng pinto upang patuluyin man kung sino iyon. Hindi ko kasi ito tiningnan. Nag-iisip pa ako kung sino pa ba ang mga kilala kong modelo na may mababang presyo lang. Masyado kasing matataas ang presyo ng ibang artista na kung kukunin ko man sila, ay baka sa ibabayad ko lang ay malugi na ang items ko. Ma'am, may bisita po kayo. Tumango lang ako. Paupuin mo muna siya sa gilid. I need to think 10 minutes after I face them. Hindi ko man alam kung sino o ilan sila, hindi ko na iyon binigyang pansin pa. Wala naman din akong appointment sa kanila kaya't alam kong hindi naman na sila ganoong importante. Pero makalipas ang ilang segundo, may umaligid sa gilid ko na nasa tingin ko'y hindi ang sekretarya ko. At nang tingalain ko iyon, nakita ko si Samuel sa aking gilid na binabasa ang papel na nasa harapan. You're looking a men's endorser? Tumaas ang kilay ko. Nakapamulsa ang isang kamay niya ngayon habang ang isa ay may hawak na bulaklak. Dahil doon, nakatuon ang paningin ko. Bigla siyang umayos na tayo bago tumikim. For you? Lalo akong natigilan nang ilahad niya iyon sa akin. Para bang napigilan ko ng huminga dahil hindi ko akalain na makakatanggap ako ng bulaklak mula sa kanya. Hindi ko matandaan kung inabutan na ba siya noon. Pero wala akong matandaan na nag-effort siya noon sa akin dahil nagpanggap lamang nga din kami. Maging ang kasal namin na hindi ko alam kung totoo ba talaga ang feelings niya o hindi. Masyadong malabo kaya't ngayong ginagawa niya ito ay kumakarera na naman ang puso ko. I don't know what kind of flowers that you like. Basta ang pinakamalaki na lang ang kinuha ko. Iwas ngayon ang tingin niya sa akin habang nakalahad pa rin iyon. Nag-aalinlangan wala kong kunin iyon ngunit ang mga kamay ko ay may sariling buhay. Nakatanggap naman na ako ng bulaklak noon kay Rico at Stuart, ngunit hindi ganito kabilis ang puso ko sa tuwing binibigyan nila ako. Kakaibang impact ni Samuel sa akin kahit na nahihiya siya kanina nang iabot niya iyon. Pasimple kong inamoy iyon dahil ang bango niya. Kahit nasa malayo, nakita ko pa ang pagngiti ng aking sekretarya kaya't idinistansya ko na ang bulaklak bago iyon ilapag sa lamesa ko. Hindi naman na ako mahilig sa bulaklak. Iyon ang siyang sinabi ko matapos bumalik sa ginagawa. Nakita ko ang pag-ikot nito patungo sa harapan ng mesa ko at doon siya naupo bago mag-focus sa akin. Then, I will give you flowers every day to make you like them. Kahit 10 bouquet pa araw-araw ay gagawin ko.
Tumaas ang kilay ko matapos ko siyang tingnan. Sa tingin mo, anong magagawa ko sa 10 yon? Ayaw mo ba? Gaya ng sinabi ko, hindi ako mahilig sa bulaklak, kaya't wag mong gagawin yon. You're just wasting money. Hindi ko na nakita pa ang reaksyon niya. Itinabi ko na rin ang mga listahan ng pangalan dahil wala din naman ako maisip na iba pa. Ngunit dahil nasa harapan ko ngayon ang lalaking ito and he's still staring at me, my mind was suddenly brighten up. Para bang may dumaang ilaw na biglay nagkaroon ako ng ideya kung paano reresolbahan ang problema ko. Tumaas ang kanyang kilay habang nakangisi dahil sa titig ko sa kanya. Do you want me to forgive you, right? Ang pagtaas niya ng kilay kanina ay biglang napalitan ng magandang reaksyon. Mabilis siyang tumango kahit walang ideya sa nais ko. Kung ganon, payag ka nang bigyan kita ng 10 bouquet araw-araw? Umiling ako. Hindi mo na ako bibigyan ng bulaklak. Just do me a favor. A favor? Tumango ako. The list of men that I want to be my endorser didn't get assigned yesterday. We still don't have endorser on our men's products and I think you're fit on that position. Nangunot ang noo nito. You know that I'm not used on camera. Even before, I don't have any photos except on our wedding day. Kung ganon, hindi ka pumapayag? Natigilan ito sa tanong ko. Matagal siyang nakatitig sa akin bago matawa ng pilit. I didn't say that I won't. Sinasabi ko lang na hindi ako mahilig sa camera, but I can try. Why not? So, are you accepting my offer? Muli ay matagal siyang nakatitig sa akin. Tila ba hindi ito makapagdesisyon ng ganoong kabilis. Ngunit kalaunan ay tumango siya. Alam ko naman din na hindi siya mahilig kumuha ng litrato. Hindi ko nga din alam kung may litrato ba itong lalaking ito o halos mga stolen shot lang. Hindi talaga siya mahilig sa pictures o anumang patukoy sa camera. Yes, if you want me to be your endorser, I will. Wow, sir, talaga po. Maraming salamat. Biglang sumingit ang aking sekretarya dahil maging siya ay nakahinga na ng maluwang. Hindi na namin iisipin pa kung saan kami kukuha ng lalaking endorser dahil bagay na doon si Samuel. Makinis siya at gwapo. Tiyak na hindi ito magiging masama sa image ng aming products. Kung anong gusto ng boss mo, yun ang susundin ko. Tumango na ako. Kahit may gagawin pa ako ay tumayo na ako bago iligpit ang mga gamit at ibigay na lahat ng papel sa aking sekretarya. Alright, we have a photo shoot later. We need to rush this para makahabol kami. Tumayo din ito nang makitang aalis na ako sa aking pwesto. Later? Ibig sabihin ay mamaya na? Dilingon ko ito bago tumango. Oo, may problema ba? Nangiti siya ng pilit bago umiling. Walang problema. Nagtatanong lang naman ako para maging handa ako mamaya. Okay, see you later. Tuluyan ko na itong tinalikuran at agaran ng lumabas. Hindi ko malaman kung bakit natatawa ako sa reaksyon niya. I know he didn't used to get any pictures. Ewan ko ba kung bakit? Nahihiya ba siya? Pero bakit siya mahihiya kung ang mukha nito ay artistahin? Kinahihiya ba niya ang ganoong pagmumukha? Tsaka, Daphne! Hindi ako huminto maski narinig kong tinawag niya ako. Nasa hallway na ako habang tinutungo na ang elevator upang bumaba na. Wait! Mas binilisan ko pa ang aking paglalakad hanggang sa mabuksan ko ang elevator. Ayokong makasabay siyang sumakay dito. Baka atakihin ako lalo na tumakas lamang ako ngayon dahil hindi ko na talaga kinakaya ang tibok ng puso ko. Paano pa kung makatabi ko siya dito sa loob? Sandali! Pasara na lamang ang elevator nang pigilin niya iyon. Nagmadali siyang pumasok hanggang sa makatayo ito sa tabi ko. Nanlalaki ang aking mata habang nakatingin ako sa kanya. Ano bang kailangan niya at kaya nitong isiksik ang sarili sa pinto para lamang makapasok? Ayos lang ba sa kanyang masaktan siya? Bakit mo ba ako hinahabol? Hindi ba tapos na ang usapan natin? Kung may sasabihin ka pa pala, bakit hindi mo na lang sinabi kanina pa? Tumaas ang kilay niya dahil sa haba ng sinabi ko. Nagtutunog galit pa ang aking tinig dahil malapit nang sumabog ang aking dibdib. Hindi pa naman tayo tapos mag-usap, hindi ba? Nagmamadali kang umalis na para bang may lakad. Hindi ba't 10:00 pa lang ang labas ng mga bata? Nag-iwas ako ng tingin bago pindutin ang last floor para hindi siya masagot. Saan ka ba pupunta? Hindi ba nasabi mong may photoshoot mamaya? Kailangan ko bang maganda para sa susuotin ko? Aayusin na yun ng sekretarya ko. Pag walang problemahin pa yon. Kung ganun, saan ka pupunta? Napabuntong hininga ako. Sa totoo lang, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta't nais ko lang lumabas kanina dahil sa nangyayari sa akin. Gusto ko lang sanang ikalma ang sarili ko ngunit heto siya at nakasunod na naman sa akin. Magkakabilang ako. Inaantok ako at hindi ako makapag-focus sa ginagawa ko.
Pumaling ang ulo niya nang lingunin ko ito. Mabilis din akong nag-iwas ng tingin habang nagtataka kung bakit ang tagal bumukas ng elevator na to. Magkakape ka lang ngunit kailangan mo pang lumabas? Bakit hindi na lang dito? Sinabi mo sana sa akin para matimplahan kita o mabili. Bakit ba mas alam mo pa sa akin? Ito ang gusto ko. Nais kong mag-feel or ma-feel ang presensya ng coffee shop sa labas. Bakit ba pinakikialaman mo yun? Tumango ito sa sinabi ko. Pinagkrus niya ang kamay at mas lalo pang tumitig sa akin. Dahil sa ginawa niyang iyon, muli akong nag-iwas ng tingin. Nalinis pa ako dahil pakiramdam ko'y sadyang mabagal ang pagbaba ng elevator ngayon. Ano bang problema nito at nakikisali pa sa kaba ko? Why are you look nervous? Are you still not comfortable with me? Sinulyapan ko siya. Kunot ang aking noong ngunit ngumiti lang siya na mas lalong nagpatambol sa puso ko. Bakit ba niya laging ginagawa ito ngayon? Ang mga mata niya ay mas lalong nagbibigay ng magandang kaanyuan sa kanya. Ang labi at ngiti niya ay tumatatak ng gusto sa isip ko. Napalunok ako sabay lihis ng tingin. Sinong nagsabing kinakabahan ako? Bakit ako kakabahan? Because your heart beating fast. Patanong pa iyon ang sabihin niya. Nangunot muli ang noo ko habang iniisip ko paano niya iyon nalaman. Nahuhulaan ba niya ang nararamdaman ko? O sadyang masyado lang halata na kinakabahan nga ako ngayon? Ako ba ang rason kung bakit mabilis ang pagtibok ng puso mo ngayon? Napaatras ako dahil sa lapit ng boses niya. Doon ko lang namalayang nasa tabi ko na talaga siya habang pinagmamasdan ako kanina. Pwede bang wag mo kong nilalapitan ng ganoon? Bakit? Humakbang siya palapit na mas lalong nagpahilig sa akin sa sulok. Isinandal nito ang palad sa gilid ko at bahagyang yumuko upang pantayan ang aking mukha. Don't you want me to get that nervous away? I'm not nervous, Samuel. Kung ganun, bakit ka nauutal? Mabibigat ang aking paghinga dahil ayoko nang magsalita pa. Hindi na nga maayos ang aking pananalita dahil totoong kinakabahan ako. Kaya't ayoko nang umangal pa dahil baka pag nagsalita pa ako, baka pumiyok na ang boses ko sa kaba. It's normal to feel that way. That feelings just make you more excited while I'm around. You're not comfortable because we're not that cool now? Pero alam kong may ibang dahilan pa kung bakit ka nagkakaganito. Hindi ako nagbigay sagot. Bahala siya kung ano nais niyang isipin. Basta't ako ay hinihintay ko na lamang bumukas ang elevator upang makalabas na at mawala na siya sa paningin ko. You're still in love with me, right? Dahil sa sinabi niyang iyon, naitulak ko siya kaya't nagkaroon ng distansya sa pagitan namin. Hindi ka ba nahihiya sa sinasabi mong yan, Samuel? Paano mo nasasabi yan? Ngumisi lang siya at tila walang epekto ang pagtulak ko. Hindi man lang siya apektado ngayon kahit na sinisigawan ko ito. I know you won't admit it now, but I almost feel it. You don't need to say that. Umismid lamang ako hanggang sa tuluyan ng tumunog ang elevator. Umayos na ako ng tayo at tinalikuran na siya ngunit hinila nito ang kamay ko at bigla ang hinarap sa kanyang kinatatayuan. Hindi na ako makapagsalita pa ng pagharap ko rito ay labi na niya ang sumalubong sa akin. Nanlaki ang aking mata habang nakatingin sa kaniya. Hindi ako nakakilos o maski kumura pa hindi ko nagawa. Tila ba naligas na lamang ako hanggang sa humiwalay siya. Bakas pa rin ang gulat sa aking mukha habang nakangisi na siya ngayon. Nais ko man siyang sampalin ngunit ang buong katawan ko'y wala nang magawang anumang kilos. See you later, wife. Dahil sa nangyaring iyon, para na lang akong ribulto sa kinatatayuan ko. Iniwan lang niya akong tulala sa tapat ng elevator habang sinasariwa ang ginawa niya ngayon lang. Hinalikan niya ako? Bakit niya ako hinalikan? Imbes na magtungo pa ako sa coffee shop, dumiretso na ako sa aking kotse at umuwi na ng bahay. Baka naroon na kasi si Samuel sa coffee shop dahil nga nasabi kong doon ako pupunta. Hindi ko na kinakaya sa ngayon ang ginagawa niya. Kumikilos na talaga siya ngayon. Kung ganun, seryoso nga siya na nais itong magkaayos kami? Hinagod ko ang aking buhok bago ako salubungin ng aking kasambahay. Inalok niya ako kung nais ko ba ng kape or juice, kaya't humingi na lamang ako ng malamig na juice upang mabawasan ang tensyon sa sistema ko. Alam kong magkikita pa kami mamaya. Iniisip ko na ngayon kung paano aayusin ang sarili upang makita niyang kalmado lang ako. Nais kong maging maayos sa harapan nito kahit na ang puso ko'y tinatraidor ako.
10:00 na nang lumabas akong muli ng bahay. Kulay maroon na ang suot kong dress at may manggas iyon. Bala ko nang tumungo ng paaralan kahit na alam ko namang may sundo ang mga anak ko. Ngunit nais ko silang makita bago ako pumunta ng studio. 11:00 kasi ang sinabi ko sa aking sekretarya at inutusan ko itong tawagan na lamang si Samuel upang malaman niya ang oras ng photoshoot. Nakapagluto naman din ako ng pagkain sa bahay at merienda kaya't kakain na lamang ang aking mga anak mamaya. Mami! Pagbaba ko ng kotse, saktong paglabas naman ng mga bata sa gate ng school. Tumakbo patungo sa akin si Marga habang nakasunod lang sa kanya si Miguel. Why are you here po, Mami? I thought you're busy po. Ngumiti ako kay Marga bago ayusin ang buhok nito. Yes, busy nga si Mami. Dumaan lang ako dito para makita kayo. Babalik din ako ng office for some photo shoots. Did you eat na po ba, Mami? Tumango ako sa tanong ni Miguel. Nakasakay na ito sa backseat ng sasakyan habang nakabukas pa rin ang pinto. Oo, tapos na ako. I already prepare your lunch. Ubusin niyo yun, ha? Meron na din kayong snacks. May cake din sa ref. Ipakuha niyo na lang kay Yaya. Sabay silang tumango sa sinabi ko. Inilapag ko na rin si Morga sa tabi ng kuya niya bago na ako tuluyang magpaalam. Hinalikan ko pa muna sila bago lapitan ng yaya nila upang sabihin na nakahanda na ang pagkain ng mga bata. Hindi naman po ako gagabihin ngayon. Siguro po 3:00 ay nasa bahay na ako. Tumango ito sa sinabi ko. Sige po ma'am, ako na po ang bahala sa kambal. Ngumiti ako matapos kong tumango. Okay, thank you po. Tuluyan na nga akong sumakay sa aking kotse upang pumunta na ng studio. Hindi ko alam kung nandoon na ba si Samuel, ngunit nais kong mauna sa kanya upang hindi nakakahiya na mahuli ako mamaya. Halos ilang minuto lang ang ginugol ko sa biyahe bago marating ang studio kung saan magaganap ang photoshoot. Nakahanda na ang mga products at ilang susuotin ni Samuel habang nagsaset up ang camera at ilang lalaki para sa lights display. Ma'am, mag-uumpisa na ba tayo? Hindi pa man ako nakakaupo nang itanong iyon sa akin ng sekretarya ko. Nailapag ko pa lang ang aking bag sa mesa bago ilibot ang aking tingin. Wala pa naman si Samuel. Nandito na po siya, ma'am. Naayusan at nabihisa na po ito. Tumaas ang kilay ko dahil sa sinabi niya. At bago pa ako magsalita, nakita ko na nga si Samuel na palabas na ng kwarto. Nasa akin agad ang atensyon nito habang naglalakad patungo sa akin. Bawat pagpintig ng puso ko ay sumasabay sa hakbang niya. Masyado yatang naging bagay sa kanyang suot at ayos niya ngayon dahil lalo pa siyang gumandang lalaki sa paningin ko. You're late. Nangunot ang noo ko sa sinabi niya. Late daw ako? Ang pagkakaalam ko ay mamayang 11:00 pa kami mag-uumpisa. Masyado ka lang maaga, Samuel. Mag-ready ka na. We're going to start. Nagiwas ako ng tingin bago sanyasan ang mga taong kukuhanan si Samuel kung paano ang nais kong angulo at style. Tumango sila. May mga makakasabay din kami at kasama namin ngayon ay isang babaeng model para sa skincare products namin. Naupo ako sa isang monitor kung saan makikita ko ang screen ng camera. Nasa likuran ko ang sekretarya ko habang inaayos na ang background ng lugar. At habang inaayos nila ang background, nabaling ang paningin ko kay Samuel na ngayon nilapitan ng babaeng endorser namin. Matangkad ang babaeng iyon at maganda. Isa siyang model at nababagay siya sa produkto namin dahil makinis siya. Hindi ko marinig kung anong sinasabi nito kay Samuel, ngunit ginuso lang ako ni Samuel dahilan upang tumingin sa akin ang babae. Nagiwas ako ng tingin at nag-focus na sa paghahanda nila. Ilang minuto pa ako naghintay nang tuluyang mag-umpisa ang photoshoot. Nauna ang female endorser namin bago si Samuel. Hindi ko inakalang maitatawid niya iyon na maayos. Well, even he didn't put an effort, gwapo na siya. Kahit fierce lang ang mukha nito ay magugustuhan mo na. What if kung kumiti pa siya? Gusto ko ito. Itinuro ko ang isang litrato kung saan ay nakangiti si Samuel. May hawak siyang produkto namin ngunit hindi doon matutuon ang atensyon mo, kundi sa mukha niya. Ang gwapo naman ng endorser niyo, ma'am. Kinabog niya ang kabilang company. Ngumiti ako sa sinabi ng makeup artist. Alam kong magugustuhan nila si Samuel. May future ang mukha nito sa pagmumodelo ngunit hindi ko alam kung bakit hindi niya sinusubukan. Lahat ng 5 pinili kong iyon ay ilagay ninyo sa catalog, pati ang panghuling video. Iyon na ang para sa commercial. Tumango na sila sa sinabi ko. Dahil tapos naman na din ang photoshoot, bala ko nang tumungo ng opisina upang mag-report sa isang studio. Ngunit nakita ko si Samuel na nakasandal sa gilid ng hallway na para bang naghihintay sa akin. Nilapitan ko ito dahilan upang umayos siya ng tayo. Kahit kinakabahan na naman ako,
Pinilit ko siyang ngitian bago ilahad ang kamay ko sa kanya. Congratulations! You did it well! Salamat! Natulala ito sa akin ng ilang segundo bago bumaba ang mata niya sa aking kamay. Hindi rin nagtagal, ay tinanggap niya iyon dahilan upang magkamayan kami. Ako na ang unang bumitaw habang hindi nabubura ang ngiti niya sa akin. It's my pleasure to do your favor. Kahit hindi ko hilig o hindi nakasanayan ay gagawin ko. I just want you to be happy. Tumango ako bago bumuntong hininga. Samuel is really different now. Hindi ko na nakikita ang dating Samuel sa kanya ngayon. Ibang tao na siya at napatunayan ko ngayon na talagang deserve niyang makuha ang kapatawaran ko. I need to let go this pain, this madness. He deserves my forgiveness after all. Because the deal is finally over, I want to say, lalo siyang tumitig sa akin nang huminto ako. Nawala din ang ngiti nito at naging seryoso panandalian. You're already forgiven. Samuel's point of view. The day after Daphne's death, I don't have time to spend on my childs. I can't face them because of the thoughts of being selfish with their mother. It's my fault why she's gone. But I won't believe that Daphne's really died on that bomb. Kung namatay man siya doon, hindi ko na ito lubusang makikilala pa. Siguradong hindi lang gano'n ang mangyayari sa kanya kung ang bangkay na nakita ko ay nasabugan ng bomba. Kaya't hindi ako naniniwalang si Daphne yun, na ang asawa ko ang bangkay na nasunog. Kung siya nga yun, hindi lang ganun basta ang aabutin niya sa pagsabog. Tiyak na magkakapira-piraso ang katawan nito at hindi na iyon mabubuo pa. Kahit anong gawin ni Stuart sa akin na panlilin lang, ay hindi niya ako mapapaniwala. Paninindigan ko sa aking sarili na buhay pa ang asawa ko. Natitiyak kong nakaplano na ang mga ito at iyon ang hindi nila maitatago sa akin. Kailangan ko lamang palipasin ang araw na ito upang makampante sila na napaniwala nila ako. Ngunit hindi. Hinding-hindi nila ako maloloko. Kumusta ang iniutos ko? Isang buwan ang lumipas simula nang mailibing ang bangkay na sinasabi nilang si Daphne iyon. Ngunit alam kong hindi ang asawa ko ang babaeng yon, kaya't may inutusan akong isang tao. Sa presinto lang siya pumunta ngayon. Madalas siyang may katawagan ngunit hindi ko malaman kung sino yon. Kunot ang aking noo habang nasa opisina ako. Pinapasundan ko ang bawat lakad ni Stuart. Dahil baka makakuha ko ng impormasyon na baka tinutulungan nitong magtago si Daphne. Hindi ako titigil hanggat hindi ko napapatunayang buhay pa siya. Ipagpatuloy mo lang ang pagsunod sa kanya. Siguradong may mapapala tayo kung susundan natin bawat kilos niya. Tumango siya sa inutos ko. Sinanyasan ko na rin itong lumabas na upang makapag-isip muli ako ng bagong plano. Habang nag-iisip ako sa aking opisina, may biglang tawag ako nakatanggap sa aking cellphone. Dahil nakita kong si Tita Melinda iyon, agad ko itong sinagot dahil siya ngayon ang tumatayong tagapagbantay ng mga bata, kasama ang 2 kasambahay na kinuha ko. Yes, iyon lang ang isinagot ko. Alam ko naman na hindi mapapabayaan ang mga anak ko sa piling niya dahil sa ngayon, wala pa akong lakas ng loob para harapin sila dahil hanggang ngayon ay wala pa si Daphne, ang mama nila. May nagawang kasalanan ng isang yaya ng anak mo. Muntik na niyang mapainom si baby ng sirang gatas kanina. Nangunot ang noo ko dahil sa sinabing iyon ni Tita Melinda. What? Paano nangyari yun? Hindi ba nila tinitingnan na maayos ang pinapainom nila sa anak ko? Hindi ko alam. Pinaalis ko na silang 2. Wala din naman silang nagagawang maganda. Para bang mapapahamak lang ang 2 bata kung magtatagal pa sila dito. Napabuntong hininga ako dahil sa nabalita ang iyon. Fine, I will look for a new maid. Inaasikaso na yun ni Stuart. Nagtungo na ito sa isang agency ngayon para makakuha ng magaling na yaya. Hindi ako nagbigay imik. Hindi rin sana ako sang-ayon na si Stuart ang kukuha ng bagong yaya, ngunit hindi na ako sumagot pa. Napapansin ko namang may concern si Stuart sa mga anak ko. Siguro ay para iyon kay Daphne dahil alam kong may koneksyon pa rin silang 2. Siguraduhin niya lang na mabuting tao ang makukuha nito. Ayoko nang ipagkatiwala sa ibang mga anak ko. Kikilatisin ko rin iyon, Samuel. Huwag kang mag-alala. Hindi ka ba dadalaw dito? Nasaan ka? Bumuntong hininga ako sa sunod-sunod niyang tanong. Nais ko sanang bisitahin ang aking mga anak at kumustahin ngunit tila ba'y may pumipigil sa akin. Nalulungkot ako sa tuwing iniisip ko na hindi nila kapiling ang kanilang ina. Sinisisi ko ang aking sarili dahil hindi naging maayos ang plano ko. Pumalpak ako. Hindi ko man lang naprotektahan na maayos si Daphne sa kabila ng kagustuhan kong madakip sila Agaton at Ryan. I'm still busy today. Baka sa susunod na lang ako pupunta riyan sa oras na makakuha na kayo ng bagong yaya. Tawagan mo ako kung meron na. Tinig ko ang pagbuntong hininga nito sa kabilang linya. Ilang segundo ang dumaan bago muli siyang magbigay imik.
Alam mo Samuel, may mga anak ka pang makakasama. Alam kong masakit ang nangyari kay Daphne. Alam kong nagsisisi ka sa nangyari, pero wala na siya. Wala na tayong magagawa pa. Tanggapin na lang natin ang nangyari. Huwag mo pa rin kakalimutan ang mga anak mo. Bumuntong hininga ako. Hindi ko naman nakakalimutan ang aking mga anak. Ang nais ko lang ay muli na bumalik si Daphne. Ang lumaki silang kasama nila ang kanilang ina. Iyon lang. Kahit na magalit siya sa akin na mahabang panahon, ayos lang. Basta't bumalik lang siya. I won't forget them. I just need time to think. Bibisitahin ko rin sila. Hindi na nasundan pa ang pag-uusap naming iyon nang ibaba ko na ang tawag. Natulala ako sa kabuuan ng aking kwarto habang iniisip ang susunod na gagawin. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Hindi ko alam kung saan ako pupunta para lamang makita si Daphne. Para bang ang sakit na ng isip ko dahil sa lahat na nangyayaring ito, hindi pala dadakip si Ryan. Hindi pa rin nakikita si Agaton kaya't hindi pa ako maaaring makampante. Kailangan ko pa rin bigyan ng seguridad ang mga anak ko dahil alam kong sila na ang isusunod ni Agaton. Hindi ako papayag na mangyari yun. Magkamatayan muna kami bago niya makuha ang mga anak ko. Ilang araw ang lumipas nang magdagdag ako ng tao sa mansyon ni Tita Melinda. Kung maaari lang ay punuin ko ng tauhan ang buong paligid upang hindi makapasok doon si Agaton. Lahat ng CCTV ay connected sa cellphone ko upang masiguro kung wala talagang mangyayaring masama sa mga anak ko. Nang araw na din ng linggo, tumawag sa akin si Tita Melinda at ibinalitang darating daw ngayon ang bagong kasambahay. Dahil may record ng babaeng iyon sa agency, agad ko itong sinearch upang malaman ang background. Taga Manila din ito. Ang pangalan niya ay Olivia at nasa edad 28 na. Wala siyang masyadong impormasyong tungkol sa pag-aaral nito at halos karanasan niya sa pagtatrabaho ay pagbabantay lamang ng bata. Nang ilipat ko sa kabila ang binabasa ko, doon ko na nakita ang larawan nito. Medyo natigilan ako dahil sa hubog ng mata niya. May kahawig ang mata nito kahit na may kakapalan ng kilay niya. Hindi maayos ang kanyang buhok at medyo mataba ito. But her eyes is very familiar on me. Para bang nakatingin lang ako sa mata ni Daphne. I tried to look for her number but she doesn't have one. Nais ko sana siyang tawagan upang marinig ang boses niya. Ngunit walang nakasaad na numero sa impormasyon nito kaya sumandal na lamang ako sa swivel chair. Bakit ko ba iniisip na si Daphne ito? May isip niya bang magpanggap na yaya ng mga anak niya para makasama ito? Medyo nagkaroon ako ng malalim na pag-iisip dahil doon. Hindi naman malayong maisip nga niya iyon dahil kilala ko siya. Hindi ito papayag na matagal na mawalay sa mga bata. Kailangan kong makilala ang babaeng ito. Nang malaman kong naroon na si Olivia sa mansyon, hindi ako nagdalawang isip na tumungo doon. Kakaiba kasi ang pakiramdam ko sa babaeng ito. Para bang tama ang hinala ko kahit na wala akong kasiguraduhan. Wala pa bang lead kung nasaan si Ryan? Habang papasok ako sa loob, kinamusta ko ang isa sa mga tauhan ko upang alamin kung may nakuha na ba silang impormasyon tungkol kay Ryan. Wala pa po sir, pero hindi naman kami tumitigil. Babalitaan din namin kayo agad pag nalaman namin kung nasaan sila. Napahilamos ako sa sarili kong mukha. Nasa sala na ako. Nais ko man silang sermonan ngunit natigilan na ako na makita ang babaeng nasa dulo ng hagdan kung saan ay pababa na siya ngayon. Medyo mabibigat ang kanyang yapak dahil nakikita kong malaki nga ang kanyang katawan. Habang nakatingin ako rito, binaba ko na ang tawag at mabilis na binulsa ang cellphone. Hindi ko alam kung anong iniisip niya dahil hindi man lang ako nito nakita. Ngunit nangunot ang noo ko nang nasa ilang baitang na lamang siya ay bigla itong nadulas. Tuluyan itong napaupo sa sahig dahilan upang mapailing ako. Anong klaseng yaya ba ang kinuha nila? Bakit yata masyadong lampa ang isang to? Lumakad ako palapit sa kanya. Huminto ako mismo sa harapan nito dahilan upang mapatitig siya sa sapatos ko. Saksi ako kung paano siya matigilan bago magdahan-dahan na mag-angat ng tingin sa akin. Who are you? Doon na nga nagtama ang mga mata namin. Hindi nga ako nagkakamali. Kahawig nga niya ang mga mata ni Daphne. Ngunit bakit hindi niya ako sinasagot? Nais ko marinig ang boses niya upang makumpirma ko. Do I need to repeat my dumb question, woman? Napalunok siya sa tanong ko. Nakikita ko ang tensyon sa kanyang mga mata na para bang natatakot agad siya sa akin. Ako, ang bagong yaya ng mga bata. Mahina lang ang pagkakasabi nito ngunit kakaiba ang boses niya. Hindi iyon ang tinig ni Daphne. Pero bakit ganito ang tibok ng puso ko? Para bang napakalapit lang ni Daphne sa akin kung siya naman ang nasa harapan ko. Ako si Olivia.
Nag-angat siya ng tingin matapos sabihin iyon. Nakatayo na rin ito sa harapan ko at tila ba pinipilit niyang maging maayos siya. Nanggaling ako sa Agency. Ako ang bagong yaya ng kambal. Ako si Olivia Apolinario. Nakatitig lang ako sa kanya habang sinasabi niya iyon. Imposible bang si Daphne ito? O baka iyon lang ang nais paniwalaan ng isip ko. Paano kung hindi naman talaga siya ito at sadyang napapraning lamang ako? Humakbang ako isang beses dahilan upang mapa-atras siya. Napahawak ito sa hamba ng hagdan dahil hindi niya akalaing lalapit ako ng ganoon sa kanya. Next time, if I'm asking you, just answer me fastly. I don't want a woman who can't speak properly. Fix yourself. Pansin ko nais nitong sumagot sa sinabi ko, ngunit nagbibigay kabalisaan sa kanya ang paglapit ko na para bang hindi niya ako kayang sagutin dahil kinakabahan siya. Bakit sir? Pumaling ang ulo ko habang nakaharang ito sa daraanan ko. Medyo nangunod ang aking noo dahil halata na sa kanyang mukha na kinakabahan siya. Can you give me a way, chubby girl? Ang lakas ng loob mong humarang sa hagdan. Ang laki naman ng katawan mo. Napakurap ito dahil sa sinabi ko. Alam ko sa sariling hindi tama na pagkamalan kong ito na siya si Daphne. Ngunit ang mata na niya mismo ang nagsasabi sa akin. Kailangan ko bang magpanggap na nalinlang niya ako kahit nagpalit siya ng anyo? Why did Tita Melinda hire the fat yaya? Paano mo maaalaga ng mga anak ko? Baka mapilayan sila. Kumibot ang labi niya dahil sa sobra-sobra kong panlalait. Nais kong isipin niyang naniniwala akong siya si Olivia. Ngunit kung ibang tao nga siya, hindi ganito ang ikikilos niya. Hindi siya didistansya sa akin para hindi kami magkalapit. Hindi rin siya kakabahan at aaktong balisa sa harapan ko. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, dumating na si Stuart habang nasa likod nito si Dahlia. Doon na baling ang atensyon ko bago sumabat si Stuart sa usapan. I am the one who hired her. She's the best employee of their agency. Makakasiguro tayo sa kanya. Hindi katulad sa mga kinuha mo noong una. Magaganda nga ngunit may masama namang balak sa mga pamangkin ko. Tumaas ang kilay ko dahil sa sinabing iyon ni Stuart. How can you make sure that she didn't hurt my twins? Dahil alam kong may kinalaman dito sa Stuart, hindi ako magiging magaan para sa kanila. Alam kong ang babaeng ito si Daphne ay iisa. Hindi nila ako maloloko. Hindi ako ganoon kahina para hindi sila mahalata. Hindi ko gagawin yan, sir. Sumabat na sa usapan ng babaeng nasa gilid ko. Ilang sanggol na ang binantayan ko. Makakaasa kayong magiging maganda ang serbisyo ko. Dahil sa sinabi niyang yon, tumango ako. Pinakititigan ko ang kanyang mukha na mas lalong naghahatid ng pagkailang sa kanyang reaksyon. Natawa ako sa aking isip, hindi lang dahil sa nagpanggap siya ngayon, kundi totoo ang hinala kong buhay pa siya. At ngayon, na nasa pudar ko na siyang muli, hindi ko nasasayangin pa ang araw na hanapin siya. Ang kailangan kong pagtuunan ng pansin ngayon ay ang paghahanap kay Agaton at Ryan dahil nasisiguro kong hindi sila titigil hanggat hindi nakukuha ni Agaton lahat ng pera ko. Paano kayo nakakasiguro na naroon nga sila Agaton? Makalipas ang ilang araw, tumawag ang aking isang tauhan habang nasa opisina ako. Dahil sa nabalitaang iyon, wala akong choice kundi magtungo sa hideout namin. Kailangan ko ng maraming tao upang sila magtungo doon dahil sa ngayon, masama ang kutob ko na may patibong na magaganap. Nagpadala ako ng mga larawan sir sa email ninyo. Nakuha nito kanina lang. Dahil sa sinabi niyang iyon, sinuri ko nga pinadala niyang email sa akin. Ngunit kahit na nakita ko nga naroon si Agaton, hindi pa rin ako tutungo doon. Magtungo kayo doon. Papunta na ang mga kasamahan dyan. Siguraduhin niyo lamang na mahuhuli niyo si Agaton. Matapos kong sabihin yon, pinaba ko na ang tawag at agad na sinabihan ng mga tauhan na naritong magtungo na doon. Ang ilan ay inutusan kong sumama sa akin dahil babalik ako ng mansyon ngayon. Hindi ko rin alam kung bakit bilang sumagi sa isip ko si Stuart. Dahil sa mga sinabi niya sa akin, tila ba nais kong ipaalam ngayon kung nasaan sila Agaton. Kahit walang kasiguraduhan na naroon nga sila, tinawagan ko ito kahit nalabag iyon sa loob ko. Alam kong pinoprotektahan rin niya si Daphne. Alam kong hinihiling rin nito ang kaligtasan ng mga anak ko. Kaya tinawagan ko siya at pinaalam ang nakalap na impormasyon ng mga tauhan ko. Habang nagmamaneho ako pa uwi, sinubukan kong tawagan si Tita Melinda upang alamin ang lagay nila. Ngunit nakailang tawag na ako ay hindi nito sinasagot. Mas minadali ko ang pagmamaneho at agarang sinuri ang CCTV sa bahay. Medyo nangunot ang aking noo na makitang wala ang ilang tauhan na naroon. Lalong nangibabaw ang pag-aalala sa sistema ko. Alam ko rin na maaaring umalis na doon sa Stuart, kaya't alam kong walang makakasama doon sila Tita at Daphne. Nasaan kayo? Bakit walang nakabantay ngayon sa mansyon?
Dahil sinagot ng isang tauhan ko ang tawag, halos sigawan ko ito habang nagmamaneho ako pauwi. Ang mga tauhan ko ay nakasunod sa akin habang pilit hinahabol ang kotse ko. Samuel! Natigilan ako nang marinig ang tinig ni Agaton sa kabilang linya. Halos kumuyom ang kamako ko sa manubela dahil nais ko na siyang puruhan ngayon pa lang. Hinahanap mo ba ang mga tauhan mo? Humalakhak ito matapos niyang itanong iyon. Hindi na ako halos makapag-isip ng tama dahil sobra na ang pag-aalala ko sa aking mga anak. Damn you, Agaton! Don't you dare touch my twins! Humalakhak lang siyang muli matapos kong isigaw iyon. Hindi na maayos ang pagmamaneho ko dahil lahat ng nalalagpasan kong kotse ay binubusinahan na ako sa sobrang bilis ng aking pagpapatakbo. I'll give you 5 minutes, my little son. You asshole! Hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil naputol na ang linya nito sa kabila. Dahil doon, halos ihagis ko ang cellphone dahil sa sobrang galit. Mahigpit ang hawak ko sa aking manubela at halos lumipad na ang kotse ko sa sobrang bilis nito. Ngunit sa dulo ng highway sa gitna ng tulay, may mga nakaharang na barrel doon at ilang police car na tila nakaabang sa akin. Hindi ko na nagawang magpreno pa dahil sa sobrang bilis ko, lahat ng barrels na nakaharang ay halos tumilapon dahil sa hindi ko paghinto. Dinig na dinig ko ang wangwang ng mga pulis na nakasunod sa akin. Dahil doon, mariin akong napamura dahil siguradong may nakapag-report na sa akin. Gayunman, hindi ako huminto at mas lalo pang binilisan ang pagpapatakbo ng kotse. Lumiko ako sa kaliwang daan upang iligaw sila. Sa isang kanto ako pumasok na tila ba ay one-way lamang ang daan. Dahil sa mabilis kong pagpapatakbo, halos magsitabi ang mga nakakasalubong kong sasakyan upang bigyan ako ng daan. Matapos makalabas sa one-way na yon, tuluyan na nawala ang mga pulis na humahabol sa akin. Ngunit dahil dito ako dumaan, mas lalo ako napalayo dahilan upang matagalan ang pag-uwi ko ng mansyon. Pagkahinto ko sa harapan ng gate, mabilis akong pumasok doon na makitang nakabukas ito. Wala ang mga tauhan ko at hindi ko alam kung nasaan sila. Dahil sa pag-aalala, mabilis ako nakapasok sa loob dahilan upang makita kong nakahiga si Tita Melinda. Nilapitan ko ito at agad ginising. Nakita kong may dugo ito ngunit nagawa niya pa ring magising ng tawagin ko ang pangalan niya. Nasaan ang mga anak ko? Mabilis na nagkaroon ng diwa si Tita Melinda matapos siyang magising. Tumayo ito at agarang ininda ang tama ng baril sa kanyang balikat na malamang ay kagagawa ni Agaton. Nakaalis na sila. Kasama nito si Dahlia at Olivia. Si Agaton! Umiling si Tita Melinda sa tanong kong iyon. Mukhang hindi na nito alam kung saan tumungo si Agaton dahil halatang nawalan siya ng malay kanina. Ngunit bago pa man masundan ang pagtatanong ko, nakarinig na kami ng pagputok sa likurang bahay. Doon na rin nabulabog ang mga tauhan ko na ngayon agarang gumawa ng aksyon. Kasama akong tumakbo palabas ng mansyon. Doon ko naabutan si Dahlia at Ryan sa hindi kalayuan na nagpapalitan ng paputok. Dammit! Mariin na napamura si ako. Saksi ako nang mawala ng bala si Dahlia kung kaya't tumakbo ako palapit sa kanila. Ngunit nakita ng dalawang mata ko kung paano buhati ni Agaton si Dahlia upang isakay sa kanyang kotse. Doon na kumilos ang mga tauhan ko upang paputokan si Ryan. Tumakbo ito at nagtangkang tumakas ngunit hindi iyon ang binigyang pansin ko ngayon. Mabilis ang aking pagkilos bago ilang beses na paputokan ng sinasakyang kotse ni Agaton. Alam ko naroon ngayon si Dahlia ngunit hindi ko na iyon inalala pa. Masyado na magulo ang aking isip dahil sa pag-aalala sa aking mga anak at galit kay Agaton. Ang importante sa ngayon ay ang mahuli ko si Agaton at hindi na ito makatakas pa. Ilang beses kong pinaputukan iyon bago tuluyang matamaan ang gulong na sinasakyan nila. Tumabingi ang kotse na naging sanhi upang tumaob ito at kumulong ng 2 beses. Sa dulo ng daan, kung saan may hangganan ng sidewalk, doon nahulog ang sinasakyan nila Agaton at Dahlia habang umuusok na ang kotse. Tumiretso iyon sa tubig kung kaya't hindi ito tuluyang sumabog. Mabilis na tumakbo ang mga tauhan ko upang suriin ang kailaliman ng lugar kung saan nahulog ang sinasakyan nila. Bumaba kayo! Siguraduhin yung patay na si Agaton. Iyon ang siyang utos habang pinagmamasdan ng tubig. Walang bakas ng anumang senyales na may lumalangoy doon. Hindi ko rin naman na naisip sa Dahlia dahil tiyak na nalulunod na iyon sa ilalim ng tubig. At kayo, hinarap nito ang ilang tauhan na natitira sa kanyang likuran. Hanapin ninyo si Olivia. Siguradong narito lamang iyon sa paligid. Matapos niyang sabihin iyon, kumuyom ng mariin ang kamao niya. Matindi ang pag-aalala nito sa kanyang anak dahil hindi niya ito nasilayan. Gayunpaman, hindi siya nag-iisip ng masama dahil alam nitong nasa ligtas sa kamay ang kanyang anak. Samuel, nasaan ang mga bata?
Papalapit ngayon sa akin si Tita Melinda ng halos hindi maging maayos ang paglalakad. Inalalayan ko ito bago luminga sa buong paligid. Hindi pa sila nakita. Kailangan nating suriin ang buong CCTV. Matapos ko siyang alalayan, doon naman na dumating ang ilang pulis sa mansyong ito. Nasabi nilang nakapag-report ang mga tauhan ko kaya't agad na silang umaksyon ngayon. Kinuhanan nila ako ng pahayag sa totoong nangyari. Sinabi ko ang kabuuan ng buong detalye kung kaya't nagpadala sila ng rescuer dito upang makuha ang sinasakyang kotse ni Agaton na nahulog. Natagpuan ang bangkay ni Agaton doon na namatay sa pagkalunod. Ngunit ang pinagtataka ko kung bakit wala doon ang katawan ni Dahlia. Bakit wala pa rin balita kung nasaan sila Olivia? Iyon na ang siyang sinabi ni Tita Melinda dahil 8:00 na ng gabi ay hindi pa rin nila nahahanap ang kambal at ang babaeng tumangay sa aking anak. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman sa ngayon. Alam kong si Daphne at Olivia ay iisa. Hindi ako masyado nag-aalala ngunit naiisip kong baka tuluyan na niyang ilayo sa akin ang mga anak ko. Nakahinga na nga ako ng maayos dahil wala na si Agaton, ngunit ang mga anak ko naman ngayon ang nawawala. Ano na ngayon ang gagawin natin, Samuel? Hindi pwede to. Baka anong gawin niya sa mga bata? Huminga ako ng malalim bago tawagan ang ilang natitira pa sa mga tauhan ko. Tawagin mo ang mga dati nating kasamahan. Hanapin niyo muli ang asawa ko. Nangunot ang noo ni Tita Melinda sa sinabi ko. Bakit ang asawa mo ang siyang pinapahanap mo? Hindi ba't patay na ang asawa mo? Bakit hindi ang mga bata? Dahil kasama niya ang mga anak ko. Nangunot lalo ang noo nito sa sinabi ko. Pwede ba, Samuel? Tigilan mo na yan. Wala na ang asawa mo. Si Olivia at Daphne ay iisa lang. Natigilan ito sa sinabi ko. Nagpanggap lang akong hindi ko alam na naloko talaga nila ako. Ngunit alam ko ang sekreto nila ni Stuart. Hindi nila ako maluloko. Akala ko ba wala kang tiwala sa babaeng yun? Bakit ngayon sinasabi mong asawa mo siya? Dahil siya nga ang asawa ko. Papatunayan kong siya si Daphne. Ipakakalat ko ang larawan nito maging ng mga anak ko upang mahanap sila. Hindi na siya pwedeng lumayo sa akin. Halatang hindi pa rin kumbensido si Tita Melinda sa sinabi ko. Napaupo na lang siya sa tabi ko habang umiiyak, habang ako ay hindi halos malaman kung ano nang nararamdaman ko. Nagagalit akong nadidismaya. Samot-sari na ang emosyon sa aking sistema na para bang mababaliw na ako anumang oras. Makalipas ang 1 linggo. May dumating na mga pulis sa mansyon habang nasa sala ako. Buong akala ko ay magbibigay sila ng impormasyon kung nasaan ang asawa ko. Ngunit may nilahad lang silang papel sa akin na halos ikakunot ng aking noo. Kayo po ba si Mr. Samuel? Pumaling ang ulo ko habang binabasa ang warrant of arrest sa kasong violation noong araw na pauwi ako ng mansyon. Ang daming violation na nakasaad doon, kaya't halos 2 kaso ang meron ako. Iniimbitahan namin kayo ngayon sa presinto. Hindi na ako nakasagot na pusasan na nila ako habang si Tita Melinda at Manang Mercy ay halos kakalabas lang ng kusina, kaya't halos habulin ako ni Tita Melinda upang ilayo sa mga pulis. Saan ninyo dadalhin ang pamangkin ko? Marami pong kaso ang pamangkin nyo. Kung nais niyong maresolbahan ito, kumuha na lang kayo ng abogado. Teka lang, anong kaso? Marami siyang violation tungkol sa driving rules. Nilabag nito lahat ng iyon. Nilagpasan niya ang LTO at sinagasaan ng mga pulis na nakaharang doon. Hindi ako nagbigay imik sa sinabi nila. Tulala na lang ako dahil alam ko naman sa sarili kong totoo iyon. Marami kaming ebidensyang ginawa niyang iyon. Kuha lahat yon sa CCTV, kaya't kakasuhan siya. May nag-file din ng case dito tungkol sa pagkawala ng dalagang nahulog sa tubig kasama ni Agaton. Hindi pa rin ako nagbigay imik. Para bang wala na lamang ako sa sarili dahil wala na rin sa akin na lahat. Hindi ko naman yung sinasadya lahat. Kasalanan ba ang mapuntahan agad ang mga anak ko? Kasalanan ko ba kung nais ko makuha lahat ng hustisya? Sino ang nag-file ng kaso? Iyon ang tanong ni Tita Melinda sa kabila ng pananahimik ko. Ngunit bago sumagot ang pulis na kausap niya, sumulpot na si Stuart na ngayon may galos pa rin sa mukha at benda sa buong kamay. Ako! Iyon ang sinagot niya na ngayon walang emosyong nakatingin sa akin. Kailangan niya managot sa ginawa niya. Hindi niya dapat ginawa yun kung alam niyang nakasakay si Dahlia sa loob. Stuart naman! Mag-uusap muna tayo. Wag mo na ngayon, iho. No, tita. He deserved this. Lahat ay kasalanan niya. Lahat ng nangyayaring ito ay siya ang may kasalanan. Kaya't dapat lang na makulong siya. Wala na siyang ginawang tama. Hindi ako nagbigay sagot sa sinabing iyon ni Stuart. Tinanggap ko na lang iyon lahat. Alam kong ako naman talaga. Siguro nga ay tama siya. I deserve this. Bagay lang sa akin to. Sa presinto na lang po tayo mag-usap-usap.
Hindi na ako pumalag nang dalhin na ako ng mga pulis. Sinakay na nila ako ng kotse habang umiiyak si Tita Melinda. Doon ko lang naisip na sobra na itong nangyayari. Hindi ko na nakikita ang mga tao nag-aalala sa akin dahil masyado akong nagpabulag sa galit. Tama lang si Stuart, wala na akong ginawang tama. Makakapagpiyansya naman tayo, Samuel. Pwede ka makalaya. Maghihintay lang tayo ng ilang buwan. Hintayin din nating iatras ni Stuart ang kaso. Hindi ako nagbigay imik sa sinabing iyon ni Tita Melinda. Wala na akong plano pa. Hinayaan ko na lang ang lahat. Hinahayaan ko na lang dumaan ang bawat araw at linggo na narito ako sa kulungan. Ayos lang sa akin na magdusa ako dito. Baka mas kulang pa ito sa lahat ng pasakit ang ginawa ko kay Daphne. Nakikinig ka ba sa sinasabi ko, Samuel? Hindi mo ba gusto makalaya? Bakit ba kayo bumisita ba dito? Hindi naman dapat kayo nag-aaksaya ng panahon at oras para lang puntahan ako. Huwag niyo na ako masyadong isipin pa. Napabuntong hininga siya sa sinabi ko. Hindi ko na rin hinintay pang magsalita siya dahil tumayo na ako sa akin ang uupuan ko at muling bumalik na sa loob. Ilang buwan pa ang lumipas nang manatili ako doon. Kahit na pinagtatabuyan ko si Tita Melinda, ay madalas na pa rin akong bisitahin. Isang araw nang bumisita siya, dinalhan ako nito na makakain ngunit hindi na ako lumabas pa upang harapin siya. Iniwan na lang ng mga pulis ang dinala niyang pagkain sa mesa ko kung saan kami kumakain. Oras na ng tanghalian nang buksan ko iyon. Masarap ito kaysa sa mga pagkain na binibigay nila sa amin dito. Mabango din ito at may mga prutas pa sa isang paper bag. Ngunit may lalaking kumuha nito at pinalit sa pagkain na nasa tray niya. Nakangisi lang siya sa akin ngunit hindi ko siya binigyang pansin. Ikaw pala yung anak ni Agaton. Kaya pala medyo makinis ka, anak mayaman ka pala. Hindi ako nagbigay imik sa sinabi nito. Wala din naman akong pakialam sa sinasabi niya dahil hindi ako interesado. Mukhang madami kang pagkain ngayon. Araw-araw kang pinadadala ng tiyahin mong sexy. Inusog ko ang paper bag nito upang iparating na binibigay ko na iyon sa kanya. Sa'yo na. Tumayo na ako matapos kong ibigay iyon, ngunit hindi ko akalain na susunod dito sa akin na siyang hindi ko nagustuhan. Sa susunod na araw, sabihan mo ang tiyahin mong dagdagan to. Mukhang mayaman naman kayo. Hindi ako nagbigay imik. Tumungo ako sa gilid upang uminom ng tubig na nasa malaking jar. Ngunit narito pa rin siya sa aking gilid at hindi tumitigil sa pagsasalita. Balita ko, namatay na ang asawa mo. Hindi ba't si Daphne yun? Dito iyon nakulong. Kasama ng mga kababaihan. Sayang nga lang at namatay. Ganda pa naman nun. Kumuyom ang kamao ko habang umiinom. Humigpit ang hawak ko sa baso dahil malapit na ako maubusan ng pasensya. Masarap itong pagkain mo. Siguro kasing sarap to ng tiyahin mo. Siya naghanda eh. May asawa na ba yon? Pwede mo akong... Natigilan ito sa pagsasalita nang ihampas ko ang boteng hawak sa ulo niya. Nabasag iyon sa kamay ko dahilan upang bumao ng ilang bubog sa mukha niya. Nalaki ang mga mata nito at nagsumigaw dahil sa sakit na natamo mula doon. You're too noisy! Naging masama ang tingin niya sa akin, ngunit hindi ko na iyon binigyang pansin. Tinalikuran ko na ito ngunit bigla na lamang may mga lalaking humarang sa akin. Agad akong sinuntok ng isa na tila ba kasamahan ng lalaki na saktan ko kanina. Hindi lang isang tao ang sumapak sa akin, kundi nasundan pa iyon ng isa hanggang sa pagtulungan na ako. May bumalak na tumulong sa akin ngunit mas lalo na nagkagulo sa loob. Ngunit hindi ko na nagawang tumayo. Ang lalaking napuruhan ko kanina ay lumapit sa akin. May hawak itong upuan habang nakataas iyon sa ere. Hindi ako nagbigay imik habang dinadama ko ang masasakit na pasa sa mukha ko. Hinintay ko na lamang dumapo iyon sa ulo ko hanggang sa tuluyan niyang ihampas iyon sa akin. Napapikit ako. Kumuyom ang aking kamaong ngunit hindi pa ako nawawalan ng malay. Iniisip ko na lang na deserve ko to. Na ito talaga ang karma na dumating sa akin na kailangan kong tanggapin. Bago ako tuluyang mawala na malay, sinabunutan pa ako ng lalaking nakangisi ngayon sa harapan ko. Hindi ko inaasahang hahantong ang araw ko sa ganitong pangyayari. Hinihiling ko na lamang na matapos ito, na mawala na lamang ako upang hindi na magtago sila Daphne, upang makabawi ako sa lahat ng sakit na ginawa ko. Isusunod na kita sa asawa mo. Matapos niyang sabihin yon, naramdaman ko na lamang na may bumaong patalim sa tagiliran ko. Doon na rin nawala ang kaguluhan sa paningin ko dahil hinawakan na ng mga pulis ang lalaking sumaksak sa akin. Iyon ang huling eksenang tumatak sa isip ko hanggang sa tuluyang dumilim ang aking paningin. Ang sabi niyo po maayos naman ang resulta ng CT scan ng ulo niya. Bakit hanggang ngayon na hindi pa rin ito nagigising? Nakapikit ako ngunit naririnig ko ang tinig ng isang babae. Hindi ko rin maigalaw ang mga daliri ko dahil parang may nakahawak doon. Yes, Mrs. Melinda.
Maayos lahat ng resulta niya. Hintayin lamang natin siyang magising upang malaman kung wala bang epektong nangyari sa ulo niya. Sinubukan kong magmulat upang malaman kung saan ang galing ang tinig na iyon. Medyo nasilaw ako sa liwanag dahil sa puti ng haligi sa paligid. Ngunit dahil sa ginawa kong yon, nakita ko ang dalawang tao nakaharap ang isang lalaki na nag-uusap. Nabaling din sa akin ang atensyon ng ginang dahil nakita nitong nakamulat ang aking mata. Samuel? Lumapit siya sa akin matapos kong itanong iyon. Pinilit kong kumilos ngunit kumirot lang ang tagiliran ko. Huwag ka munang kikilos. Mahiga ka lang. Nasaan ako? Iniluwal iyon ng bibig ko ngunit tila walang tinig na nangyari. Napakahina ng boses ko at namamaos ako dahil sa katayuan na aking lalamunan. Gusto ko ng tubig. Mabilis na kumilos si Tita Melinda upang bigyan ako ng tubig. Hindi ako gaano nakainom ngunit sakto lang na nabasa ang aking labi. Anong nararamdaman mo? May masakit ba sa'yo? Ang ulo mo? What? We're doing here? Napalunok ito sa tanong ko. Nakita ko rin si Samuel na nakatayo lamang sa gilid habang nakatingin sa akin. You're unconscious more than 2 months. Kakalabas mo lang noong 1 linggo sa ICU. Nawalan ka ng heartbeat. Matapos mo masaksak sa kulungan. Natigilan ako habang inaalala ang nangyari yon. Hindi ko kalaing 2 buwan na ang lumipas simula nang mangyari yon. Pero bakit nagising pa ako? Pinaparusahan ba talaga ako ng Diyos upang mas lalong magdusa pa? Bakit hindi yun na lang ako hinayaang mamatay? Iyon na nasabi ko sa kabila ng pag-aalala ni Tita Melinda. Dahil doon, natawa si Stuart hindi na napagilan pang sumabat. You're still selfish despite all our sacrifices. Ganyan ka ba talaga? Wala ka man lang pasasalamat? Stuart! Sinuway siya ni Tita Melinda dahil sa sinabi niyang iyon. Pero iyon naman talaga ang gusto ko. Sana ay nawala na lang ako. Sana ay hindi na lang ako nagising. Kung ganito pa rin ang mangyayari sa buhay ko. Why tita? Bakit mo ako pinapigilan? Ganyan na nga nangyari sa kanya. Kung magsalita siya parang wala lang sa kanya lahat ng pagod mo. Kung tutuusin, kulang pa ang kamatayan niya para lang mapagbayaran lahat ng nagawa niya. Kailangan niyang mabuhay para araw-araw niyang maranasan ang sakit at pagsisisi. Lahat ng sinabi ni Stuart at pumasok sa isip ko. Hindi ako nagbigay sagot. Kulang pa ba ang kamatayan ko? Dapat ko bang maranasan araw-araw na wala sa tabi ko ang mga anak ko at ang aking asawa? Siguro nga ay may punto siya. Ano ba, Stuart? Bakit mo ba sinasabi yan? Dahil lang ba kay Dahlia? Dahil lang ba sa babaeng yun kaya ganito ka na magsalita sa kapatid mo? Ano bang gusto niyo mangyari sa akin? Napapagod na ako. Kayong dalawa na nga lang ang natitira? Nagkakaganito pa kayo? Bakit ba masyado kayong nilalamon ng galit? Wala na ba talagang pagbabago sa inyo? Nagsasawa na ako. Natigilan si Stuart sa hinaing na iyon ni Tita Melinda. Maging ako'y nahabag dahil alam kong napapagod na siya. Alam ko ang mga sakripisyo nito na kahit pasalamat o pera ay hindi iyon masusuklian. Sorry, tita. Si Stuart na muli ang nagpakumbaba. Niyakap nito si Tita Melinda na ngayon umiiyak na. Napabuntong hininga ngayon ng doktor na nakasaksi sa nangyari. Gayunman, sinuri pa rin ito ako upang malaman kung ano nga ba ang lagay ko. Hindi na rin ako nagbigay ng imik. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ngayong binigyan ako ng Diyos ng ikalawang buhay. Ano bang ibig sabihin nito? Kailangan bang may patunayan ako? Binigyan ba ako ng Diyos ng ikalawang buhay upang magbago? Magkakaroon ba ako ng pagkakataon upang makitang muli ang mga anak ko at ang asawa ko? Dito ka muna manatili. Wala mag-aasikaso sa'yo sa mansyon mo. Ayos lang naman sa tito mo na pumarito ka habang nagpapagaling ka. Tumango ako sa sinabi ni Tita Melinda dahil medyo malalim ang sugat na natamo ko sa aking tagiliran. Nararamdaman ko pa rin kumikirot ito. Magaling naman na siya. Nakatahi iyon ngunit hindi ko lang maiwasang masaktan. Mas masakit pa ito sa tama ng bala. Pagpasansyahan mo na ang kuya mo. Siguradong hindi lang maganda ang araw niya. Hindi ako nagbigay ng imik sa sinabi nito. Natulala na lang ako sa ginagawa niya habang iniisip ang nangyari sa akin. Magaling naman na ako. Medyo nangihina lang dahil matagal akong nanatili sa ospital. Siguro ay kailangan ko pang magpahinga ng 1 linggo upang tuluyan na akong lumakas. Nga pala,
Inurong nga ng kuya mo ang kaso. Noong puntahan ka namin sa ospital, halos maligo ka na sa sarili mong dugo. Nangingitim ka na noon dahil tumigil na ang iyong paghinga. Buong akala namin wala ka na. Ngunit nagawa kang iligtas ng doktor. Nagpapasalamat ako sa kanila, lalo na sa Diyos. At kung may sama ka man ng loob ngayon, nais ko sanang kalimutan mo na yon. Pangalawang buhay mo na to. Binigyan ka na ng Diyos ng isa pang pagkakataon para magbago. Tipid nang umiti si Tita Melinda sa akin. Gaya lamang na iniisip ko kanina, iyon din ang sinabi niya ngayon. Siguro nga ay napakaswerte ko. Bihira lang ang mabibiyayaan ng ikalawang buhay. Tama siya. Binigyan ako ng Diyos ng isa pang pagkakataon. Sa ngayon, hahayaan ko munang gumaling ako. Sa oras na makabawi ako ng lakas, mag-uumpisang muli ako. Tatanggapin ko na sa sarili kong lumayo na si Daphne sa akin. Alam ko naman na kapiling niya ang aking mga anak. Alam kong hindi niya sila pababayaan at lalaki silang mabuting tao sa kamay ng nanay nila. Napabuntong hininga ako bago magpaalam si Tita Melinda na pag-aasikaso muna ng tanghalian. Naiwan ako sa silid na mag-isa. Wala akong ibang ginawa kundi tumingin sa kawalan. Marami akong naiisip pati sa nandoon ng paghihinayang. Iniisip ko na masyadong maraming oras ang nasayang sa pagsasama namin ni Daphne. Kahit na mahal ko siya, hindi ko man lang lubos na naiparamdam iyon. Wala akong ibang ginawa sa kanya kundi saktan siya. Samantalang siya ay halos kabutihan ko lang ang iniisip nito. Pero ako, napaka-selfish ko. Yun na siguro ang karma sa buhay ko. Ang mawalay ako sa mga anak ko at sa asawa ko. Dahil wala akong kwenta. Pabigat lang ako. Isa akong lalaking hindi pasensyado. Walang pakialam sa paligid at bukod tanging sarili ko lang ang iniisip ko. Nang araw na yon, nanatili nga ako sa silid ng hindi lumalabas. Ikinulong ko ang sarili doon kahit ilang araw, linggo, buwan ang lumipas. Pinarusahan ko ang aking sarili dahil kahit anong isipin at paglibangan ko, o kahit anong ginagawa ko, hindi mawala sa isip ko si Daphne at ang mga anak ko. Iniisip ko kung anong ginagawa nila araw-araw, kung sino ang kasama nila at kung nasaan na sila ngayon. Hindi ako nag-uusisa kay Stuart kahit na dumadalaw siya dito. Hindi rin naman siya pumapasok sa aking silid dahil hindi pa naman kami nagkakausap ng maayos. 4 na buwan pa ang lumipas na makalabas ako ng ospital. Unang beses akong lumabas sa aking silid upang mag-jogging sa labas. Hindi ko naman inaasahang makikita ko si Tita Melinda at Stuart na nag-uusap malapit sa pinto. Nasa ilalim na ako ng hagdan at hindi nila alam na nasa likuran nila ako. May pinag-uusapan silang ngunit hindi ko mabatid iyon kung tungkol saan. Hindi pa rin ba siya lumalabas ng silid? Nakita kong umiling si Tita Melinda sa tanong niyang iyon. Dahil iyon nga ang narinig ko, may hula na ako kung sino ang pinag-uusapan nila. Kinukumbinsi ko naman siya araw-araw, ngunit hindi naman siya nakikinig. Lagi niyang sinasabi na ayos lang daw na manatili siya sa kwartong yun. Kung ganun, hayaan niyo siya. Lalabas din ito sa oras na mainip siya. Huwag din na lamang siyang pilitin. Napabuntong hininga si Tita Melinda. Dahil hindi na nasundan pa ang pag-uusap nilang iyon, lumakad na ako ng tuluyan na may maiingay na yapak upang malaman nilang paparating na ako. Agad lumingon sa akin si Tita Melinda na nakangiti bago ako salubungin. Lumabas ka na, iho. Saan ka pupunta? Sa labas lang, magpapahangin. Talaga? Ayaw mo pang samahan kita? Umiling ako sa tanong niyang iyon. No need, tita, I'm fine. Bumuntong hininga siya sa sinabi ko. Hindi ko na rin hinintay siyang magsalita dahil nilagpasan ko na ito. Dumiretso na ako palabas ngunit hindi pa man ako nakakalayo ng mansyon nang bigla'y marinig ko ang pagtawag sa akin ni Stuart. Huminto ako ngunit hindi ko ito nilingon. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Wala naman na akong galit sa kanya dahil sa kabila ng lahat ay bukod tanging kabutihan lang ni Daphne ang iniisip niya. Kung wala nga lang si Dahlia noon ay baka iisipin kong may gusto siya sa asawa ko. May itatanong lang ako sa iyo. Dahil sa sinabi niyang iyon, tumingon na ako rito. Bahagya lamang ako nakatagilid at hindi ko ito tuluyang hinarap. I don't know if you're going to answer this or no, but I want you to know if what are you planning right now. Nangunot ano ako dahil sa sinabi niya. I don't have plans. Really? Hindi ka panipaniwala. Are you going to stop searching for your dead wife? Hindi patay ang asawa ko. Natigilan siya sa sinabi ko. Alam kong ilang beses kong sinabi ito sa kanya, ngunit lagi pa rin niyang pinipilit na wala na ang asawa ko. Until now you're still hoping? Yes. You can't fool me, Stuart. Olivia and Daphne is just a one person. Hindi mo ako malilin lang. Alam kong nasa poder mo ang asawa at anak ko, ngunit wala akong gagawing aksyon. She wants to be free with me.
then I will give it. Kung iyon lang din naman ang kabayaran lahat ng kasalanan ko ay gagawin ko. Mabubuhay ako nagdurusa dahil ikaw na nga ang nagsabi. Kulang pa ang buhay ko para mapagbayaran lahat ng nagawa kong pagkakamali. Hindi ito nagbigay tugon sa sinabi ko. Hindi ko rin naman kailangan ng komento niya dahil lumisa na ako sa kanyang harapan. Ginawa ko na lang ang nais ko, ang maglakad at magpahangin sa labas. Ginawa kong abalahin ang sarili ko sa paglalakad. Hindi ko alam kung saan ako aabutin ito, ngunit huminto na lamang ako sa isang maliit na simbahan malapit sa parkeng na daanan ko. Hindi ko na matandaan kung kailan ba ang huli kong pagpasok dito. Wala akong maalala na bumisita ako sa tahanan niya. Hindi ko alam kung ano bang ginawa ko sa buong buhay ko. Nasira lang ba ang pamumuhay ko dahil nais kong makamit ang hustisya? Totoo ngang nag-ibang tao ako simula na mamatay si Mommy. Ngayon ko lang halos napagtanto ang lahat kung kailan huli na. Kung kailan kinamumuhian na ako ng lubos ni Daphne. Napabuntong hininga ako habang nakaupo sa dulong pwesto. Nakatitig lang ako sa harapan kung saan naroon ang isang rebulto. Kinakausap ko ito sa aking isip. At kahit sa tagal ng panahong lumipas, ngayon ko lamang nagawang magpasalamat sa kanya. Lalo na ngayon sa binigay niyang pangalawang buhay sa akin. Dahil sa ginawa ko, medyo gumaan ang loob ko. Ilang minuto din akong naroon na maisipan ko ng lumabas. Pagkalabas ko pa lamang ay may bata nang sumalubong sa akin. Madungis ito at payat sa kasuotan niyang binalot ng grasa. Nakalahad ang kamay niya sa akin na tila ba humihingi ito ng pera. "Where's your mom?" Nangunot ang noon nito sa tanong ko. Napag-isip ko rin na baka hindi nito naiintindihan ang sinabi ko. "Nasaan ang nanay mo?" Binaba nito ang kamay nang hindi ako magbigay ng anuman sa kanya. Nagbaba siya ng tingin bago ito tuluyang sumagot. "May sakit po si mama. Si Papa naman po ay pumanaw na. Manghihingi lang po sana ako ng kaunting bariya." Natigilan ako sa sinabi niya. Hindi rin ako makapagbibigay dito dahil ngayon ko lang naisip na wala akong dala na kahit ano. Maging cellphone ay wala ako kaya't nandulumo kong tinignan ng bata. "Wala akong pera ngayon." Nagbaba siya ng tingin dahil sa inusal ko. Ngunit hindi ko naman na siya iiwan ng ganun. Dahil tila nahahabag ang loob ko sa batang tulad niya. "Pero pwede kang sumama sa akin pa uwi. Doon kita bibigyan ng pera at pagkain." Nangunot ang noo nito sa sinabi ko. "Hindi po ba kayo masamang tao?" Natigilan ako sa tanong ng bata. Hindi ko masagot ang tanong nito dahil maski sarili ko ay nag-aalin lang ang sagutin siyang masama ako. "Ano ba sa tingin mo?" Imbes na sagutin siya, nagbato na lamang ako ng katanungan dahilan upang tumingin siya sa mga mata ko. Kumibot ang maninipis niyang labi bago siya tungwiti sa akin. "Mabait po kayong tao. Lumabas po kayo dyan sa simbahan. Kasi po kung masama kayo, hindi kayo papasok dyan sa loob. At sabi rin sa akin ni Mama, dito lang ako sa simbahan maglimos dahil mabubuti daw ang mga tao dito." Ngumiti ako sa sinagot ng bata. Napakatalino niya. Ngayon pa lang ay naiisip ko ng aking mga anak sa ganitong edad nila. Paniguradong matatalino din sila sa oras na makaapak sila sa edad na to. "Kung ganun, payag ka nang sumama sa akin?" Nakangiti itong tumango. Halata sa bata na malaki ang tiwala niya sa akin kahit na hindi ko alam itong ginagawa ko. Siguro ay namimiss ko lang ang aking mga anak kaya't medyo nahahabag ang loob ko sa bata. Pumara lamang ako ng taxi sa harapan ng simbahan. Medyo kunot pa ang noon ng driver sa akin dahil kasama kong bata. Ngunit dahil sinabi ko ang address kung saan kami pupunta, tila ba nagbago ang kanyang reaksyon. Nawalan siya ng pasulyap sa amin at mabilis kaming hinatid ng mansyon. Dahil may guard sa gate ng mansyon, inutusan ko itong kumuha ng tawagin si Tita Melinda. Ilang minuto lang na lumabas siya kung saan nagtataka ito sa kasama kong bata. "Pakibayad na lamang ang nasakyan kong taxi." Nagtataka man siya, hindi na ito nag-usisa tagaran ng nag-abot ng pera sa taxi driver. Nauna na rin akong pumasok habang nakasunod sa akin ng batang lalaki hanggang sa magtungo ako ng kusina. "Kumain ka na ba?" Umiling ito sa tanong ko. "Hindi pa po, wala po kasi pagkain sa bahay kaya po lumabas ako upang maglimos." Tumango ako bago ko makita si Tita Melinda na pumasok ng kusina. Pinagmamasdan niya ako habang naghahanda na ako na makakain para sa bata. Inalalaya niya itong maupo bago siya magtungo ng lababo upang kumuha ng tubig. Hinugasan niya ang kamay ng bata bago ko pamailapag ang pagkain nito sa harapan niya. Hindi na ito nahiyang kumain habang nakatingin kami ni Tita Melinda sa kanya. Doon ko rin narinig ang pagbubuntong hininga ni Tita habang nakatingin sa bata. "Saan mo nakita ang batang to? Parang gutom na gutom siya." Nilingon ko si Tita bago sumagot. "Sa simbahan." Dahil sa sinabi kong yon, mabilis na napalingon siya sa akin na para bang nakakagulat na pangyayari ang ginawa ko. "Nagtungo ka kamo ng simbahan?"
Tumango lamang ako bago mag-iwas ng tingin. Alam kong bago ito sa pandinig ni tita. Ito rin ang unang beses na tumulong ako sa mga batang nasa lansangan na hindi ko kilala. Dahil sa ginawa kong yon, natuwa sa akin si tita ngunit wala naman na siyang binubuksan pa sa ginawa kong ito. Hindi rin naman siya nagtanong kundi inasikaso pa nito ang bata at pinaliguan. Bumili pa ako ng ilang damit niya bago ito matapos. Nagbigay rin ako ng pagkain at pera bago ko siya ihatid pabalik ng simbahan. Magaan ang pakiramdam ko ng araw na yun. Nakilala ko siya sa pangalang Rafael at nasa edad 5 taon lamang ito at mag-aanim na taon pa lamang sa susunod na buwan. Napakabata pa niya para maranasan yun. Tila ba namulat na ito sa kahirapan kaya't alam na nito ang gagawin niya. Anong balak niyo sir sa bodegang nasa hideout? Isang araw na dumalaw ang tauhan ko sa mansyon. Lumapit lang ito sa akin dahil kailangan daw niya ng trabaho. Ang pangalan nito ay Victor. Sa lahat ng tauhan ko ay siya lang halos ang masipag at nakakagawa ng maayos na trabaho. Ibebenta ko na yon. Nagtaka siya sa sinabi ko. Alam nito kung gaano iyon kaimportante sa akin noon. Doon kasi naglalagi lahat ng tauhan ko maging ng aking mga armas. Ngunit ngayon, desidido na akong ibenta ang kabuuan nito. Maghanap ka ng buyer para sa akin kung gusto mo. Tawagan mo ang mga Orkelyano at makipagkasundo sa kanila. Ibibigay ko ito sa magandang presyo. Napabuntong hininga siya sa sinabi ko. Kung ganun pala sir, tuluyan na ako mawawalan ng trabaho? Umiling ako sa katanungan nito. No, you can be my personal bodyguard now. You are the replacement for Ryan's place. Sana'y huwag kang gumaya sa lalaking yun. Dahil sa sinabi kong yon, halos rumihistro ang kagalakan sa kaniya mukha. Hindi na rin naman ako nagbigay ng ibang utos kaya't madali na itong lumisan ng opisina ko. Sa ngayon, may ibang plano ako. Nais ko nang iwan ang nakaraang trabaho ko at ang naiwang kumpanya ni Mommy na pinamamahalaan ni Agato noon ay ipinagkakatiwala ko na lamang kay Stuart. Iba na ang nais kong gawin ngayon. May magandang plano ako at nasisiguro kong hindi ito basta pansarili ko lang, kundi para din ito sa kasiyahan ng pangkalahatan. Isang taon pa halos ang lumipas nang tuluyang mawala ang organisasyong pinalago ko. May iba na nagmamay-ari sa lugar na iyon at hindi na ako. Dahil marami na akong naipundar, nakapagpatayo ako ng ilang paaralang para sa mga batang nasa probinsya. Nagpatayo rin ako ng malaking foundation upang manirahan doon ang mga batang wala ng tirahan pa. Kabilang na doon sa Rafael, ang batang tinulungan ko ngayon, nasa foundation na. Ang mama nito ay kasalukuyan nasa ospital dahil nagpapagaling na ito. Dahil din iyon sa tulong ko. Lahat ng pinatayo kong paaralan ay para lamang sa pampubliko. May iilan akong pribadong paaralan na pinatayo para sa mga batang nais maging espesyal ang kanilang pakapaligiran. Lumago pa iyon ng ilang taon habang nagiging mas abala ako. Nagkakausap naman na kami ni Stuart, ngunit kailan ay hindi ko binuksan ang tungkol kay Daphne. Gayunman, hindi ko sila nakakalimutan kahit na naging abala ako. Kahit na iba't ibang bata ang nakakasama ko ay hindi ko nawawala sa puso ko ang mga anak ko. This is the fifth school we've reached. There have 30 student here. Daycare, 4 years old kids. Tumango ako sa sinabing iyon ni Victor. Sinusuri ko lahat ng estudyante at kinukuha ko lahat ng record nila. Hindi ko alam kung bakit umaasa akong papasok ang mga anak ko sa mga paaralang pinatayo ko. Pumunta ka sa loob. Mag-iikot lang ako sa paligid upang tingnan kung ano pang pwedeng idagdag sa facility. Tumango si Victor sa sinabi kong yon. Sabay kami pumasok sa loob ngunit nagkahiwalay din kami dahil ibang landas ang tinataha ko. 4 ng taon ang lumipas simula ng palitan ko ang trabaho ko. Nagpatayo din ako ng bagong kumpanya at tungkol iyon sa mga kagamitan sa eskwelahan at iba't ibang products ng sanitizer. Ngunit hindi ko naman kinalilimutan itong priority ko. Nais ko lang malaman na kung pumapasok na ba ang aking mga anak dahil 4 na taon na ang lumipas. Sigurado akong nasa daycare sila ngayon kung mag-aaral na nga sila. 1, 2, 3, 4. Natigilan ako na mapadaan ako sa isang playground. May bata doon na nagduduyan at binibilang ang bawat pagpihit ng kinauupuan nito. Isa siyang batang lalaki na may maputi ang balat. Matangos ang ilong nito at tila ba nakakaaliw siyang panoorin. Dahil sa kagustuhang makausap ito, hindi ako nagdalawang isip na lumakad palapit sa kanya. Muntik pa itong mahulog sa kinauupuan nito ngunit mabilis ko naman siyang nahawakan kaya't hindi ito nasaktan. Nagulat siya nang makita ako. Maski ako ay natigilan dahil tila kakaiba ang mukha niya sa mga batang nakilala ko. Gwapo itong bata na may makakapal na kilay tulad ng akin. Matangos ang ilong nito at maganda ang hubog ng kanyang mata na para bang nakatingin lang ako sa mga mata ko. Excuse me, mister? Why did you touch me? Nangunutan ako sa tanong niya. Instead of saying thank you,
This is what he asked me. I'm just helping you not to get hurt. I'm fine po, thank you. Ngumiti ako sa sinagot nito. Mabait din naman palang bata kahit na parang kamukha ko. What are you doing here? Wala ka bang klase? Luminga ito sa paligid na tila ba ngayon lang na po na narito siya. Hala, naku po, I forgot that we have a class. Where is my room po ba here? Pumunta ka dito ng mag-isa? Yes po, wag niyo po akong isusumbong kay mami. Nangiti ako sa sinabi niya. Of course, I won't. What is your name? Umupo ako sa harapan niya upang mapantayan ang mga mata nito. Namamangha talaga ako dahil para lang talaga akong nananalamin. Idagdag mo pa na napakabilis ng pagtibok ng aking puso. Why are you asking po? Are you a good guy po ba? Natawa ako dahil sa tanong niya. Dahil doon, naalala ko si Rafael na mga palahong nakita ako nito sa simbahan. What do you think? Tumingin ito sa mga mata ko matapos kong itanong iyon. Kalaunan ay ngumiti siya bago umiling. Yes po, you look like a good guy po. Ang sabi po ni Mommy, when the guy asked my name instead of giving candy, it is a good person po. Kasi po, pag nagbigay daw po ng candy ay baka isama niya po ako at kunin. Natawa ako dahil sa sinabing iyon ng bata. Kung ganun, kakaiba ang pag-iisip ng mami nito. So, I'll just give my name. I don't have candy here. And I will send you in my room. Ngumiti ako at tumango. What is your name po? My name is Samuel. Muli ay nangiti siya bago ilahad ang kamay sa akin. My name is Miguel po. Nice to meet you po, Mr. Samuel. Dahil doon, tuluyang nakaramdam ang puso ko ng kakaibang saya. Pakiramdam ko ay konektado ako sa batang ito dahil magaan ang loob ko sa kanya. Idagdag mo pa na hindi nalalayo ang mukha namin sa isa't isa. Para bang pamilya ko siya? At siya ang anak kong lalaki na matagal kong hindi nakasama at nahawakan. Matapos kong maihatid ang bata sa harapan ng silid nila, naabutan ko na doon ang ginang na nag-aalalang lumapit sa kanya. Inakala kong iyon ang ina ng bata dahil sa pag-aalala nito. Ngunit nang sabihin niya sa akin na hindi siya ang ina ng bata at isa lamang siyang yaya, na-curious na agad ako kung sino ang mami ng batang yon. Napag-alaman ko rin na kambal ang binabantayan niyang bata. Madaling nahuli ang interes ko dahil doon. Ngunit hindi na ako nakapag-usisa pa. Pumasok na kasi ng silid ang bata at ang yaya nito ay nagpasalamat na sa akin. Hindi ko makalimutan ang batang yon habang nakatayo ako sa harapan. Napukaw lang ang atensyon ko na makita ang head admin ng paaralan kung kaya't lumapit na ako dito habang may kinakausap siyang babae. Someone's checking the background of our student, ma'am. Siya po yung nagpatayo ng school na to. Marami din naman ang hindi pa nagpapasa ng certificate pero need na namin ito next week. Nakita kong tumango ang babae sa sinabi ng admin. Medyo pamilyar din sa akin ang tindig ng babaeng kausap niya na ngayon nakatalikod sa akin. Pwede ko po bang malaman kung sino ang nagpatayo sa paaralang ito? Nangunot ang noo ko na marinig ang tinig ng babaeng kausap niya. Teka, hindi ako pwedeng magkamali. Si Daphne ba ito? Ang tinig nito at ang kanyang postura ay hindi nalalayo sa asawa ko. Tinuro ako ng admin na tila ba sinasabi niyang nasa likuran nito ang may-ari ng paaralan. Pinilit kong lumakad palapit sa kanila at umaktong hindi na po na kung sino siya kahit naman na kilalang kilala ko ito. Maski anong pananamit ang meron siya ay hindi niya maitatago ang pagkatao nito sa akin. Kahit na mas naging maayos siya ngayon at ibang-iba na ang kanyang pananamit. We're leaving, ma'am. Nagtungo ako sa likuran nito matapos sabihin iyon. Wala naman na rin akong oras pa upang magdipo dahil nag-iba na ang pakiramdam ko. Hindi ko na maipaliwanag kung anong nasa puso ko. Para bang nakaramdam na lamang ako ng pananabik. We're going back next week. Magdadala kami ng mga new chair, iyong bago na may desk. Ngumiti ang admin sa sinabi ko. Samantalang ang babaeng nasa harapan ko ay nawalan na ng imik. Pansan ko ring natigilan siya at mukhang pinipigilan na nitong magsalita. Maraming salamat, Mr. De Silva. Nga pala, siya si Miss Madrid. Nag-donate siya noon ng enrollment ng mga school supplies at alcohol. May face mask din para sa mga bata. Umaling ang ulo ko dahil sa pangalang narinig. Siya si Miss Madrid? Nakita ko nga ang pangalan nito sa mga taong nagbigay donation noon, ngunit hindi ko naman inaasahang siya ang madrigal na iyon. Bakit Georgia na ang pangalan niya? Nagtago talaga ito sa pangalang iyon dahil iniisip niya nga hanapin ko pa rin siya. Natawa ako sa isip ko. Alam ko naman na kung nasaan siya. Alam kong nasa puder ito ni Stuart ngunit hindi ako gumawa ng hakbang. Hinayaan ko lang siyang maging malaya dahil alam kong galit ito sa akin. Kaya't hinayaan ko na lang din ang sarili kong magdusa at mangulila sa kanila. Thank you so much for your concern in our school, Miss Madrid.
But Madrid is familiar on me. Do you have any business? Imbes na siya ang tumango sa akin, ang head teacher na ang sumagot, kaya't nawala ang atensyon ko sa kanya. She's a company owner, Mr. De Silva. CEO siya ng ilang cosmetics products. Wala sa sariling napatango ako. Doon ko lang din naalala na kaya pala pamilyar ang pangalan nito ay dahil siya ang kikitain ni Victor mamaya. Kung ganon, maaari pang muli kaming magkita? Oh, very interesting. Hindi ko malaman kung anong iniisip niya ngayon. Hindi rin naman na siya lumilingon sa akin dahil mukhang hindi niya naisip pakita ang itsura niya. Ngunit batid ko nakilala na ako nito dahil kakaiba ang kilos niya. Para bang kinakabahan siya dahil nakikita kong mabibigat ang kanyang paghinga. Can I excuse myself, ma'am? May pupuntahan lang ako. Pakisabi sa yaya ng mga anak ko hintayin nila akong dumating. Tumaas ang kilay ko sa sinabi niya. Kung ganon, siya iyon ba ang mga anak namin? Ngunit bakit Miguel na ang pangalan ng anak kong lalaki? So, you are the mother of the twins? Natigilan siya sa bigla ang pagsabat kong tanong. Gaya lamang nung una, hindi siya sumagot sa tanong kong yon, kundi ang gurong kasama namin. Yes, Mr. De Silva. Siya nga po si Miss Georgia Madrid. Yung dalawa niyang anak ay sina Miguel at Marga. Nangiti ako marahil sa hindi ko akalaing makikita kaming muli. Kaya siguro napakagaan ang pakiramdam ko sa batang yun dahil siya nga ang anak ko. Hindi na ako magtataka kung bakit may pagkakahawig kami. Mahilig talaga ako sa mga kambal. Hindi ko alam na may kapatid pala ang lalaki nakita ko kanina sa playground. Hindi talaga ito nagbibigay imik. Masyado siyang nagpapahalata. Ngunit alam ko lamang hindi niya ako kakausapin ng maayos. Sigurado lang na galit siya sa akin. I have twins too. Iyon ang karagdagang usal ko sa kabila ng panalabik niya. But they're gone. Kinuha sila sa akin. Kaya't huwag niyong pababayaan ang mga anak habang kapiling niyo sila. Hindi ko alam kung bakit nasabi ko iyon. Ngunit dahil nakita ko na ang anak ko, baka hindi ko mapigilan ang sarili na araw-araw pumunta dito. Kakaiba ang saya ko. Hindi ko maipaluwanag ang nararamdaman ko dahil nasasabik na ako sa dalawa kong anak. May mga magulang kasi na masyadong pabaya sa kanilang mga anak. Iba't iba naman ang way ng pagbabantay natin sa kanila. Natawa ako sa sinabi niyang iyon. Kailanman ay hindi ako nagpabaya sa mga anak ko. Kung pwede lang sana ay mas doblehin ko pa ang seguridad nila noon. Ngunit hindi sang-ayon si Tita Melinda na masyadong maraming tao ang nakapaligid sa kanila. So, are you saying na pinabayaan ko ang mga anak ko? Sa pagkakataong ito, humarap na siya sa akin. Tuluyan ko nang nasilayan ang kanyang mukha maging ang mga mata nito. Kahit na may suot siyang face mask, ay hindi nito maitatago ang totoong pagkatao niya. Hindi naman ikaw ang tinutukoy ko, Mr. De Silva. Huwag mo sana masamain ang sinasabi ko pero doon naman talaga nag-uumpisa ang lahat sa kapabayaan ng mga magulang. Hindi ako nagbigay tugon sa sinabi niyang iyon. Marahil ay ito ang iniisip niya sa akin dahil sa nangyari sa kanila. Ngunit hindi ko ginusto yun. Ang pagkakamali ko lamang ay hindi ko sinabi sa kanya ang plano ko. Ngunit paano ko iyon sasabihin kung napakaraming taong taksil ang nakapaligid sa amin? Why are you wearing face mask? Imbes na patulan ang sinabi nito, iyon na lang ang siyang tinanong ko. Wala naman na akong magagawa kung iyon ang nasa isip niya. Kasalanan ko naman lahat. Siguro ay tatanggapin ko na lang lahat ng galit niya, pagkamuhi at hinanakit nito sa akin. I have flu. Natawa ako sa rason niyang iyon. Hindi na rin nasundan ang pag-uusap namin dahil nagpaalam na ito sa gurong kasama namin. Hindi na rin siya tumingin sa akin o nagpaalaman lang dahil nagmamadali na itong lumisan sa harapan ko. I want to meet you in person. Your name is really quite familiar. Iyon ang siyang sinabi ko matapos naming makapasok sa conference room. Sumama kasi ako kay Victor dahil alam kong siya ang owner ng kumpanyang kinukuhanan namin ng produkto ngayon. Pero nakatalikod siya. Nakikita kong wala siyang suot na face mask ngunit ano ang nasa gilid ng mukha niya. Oh, who is my client today? Humarap na siya sa amin matapos itanong iyon. Bahagya akong natigilan dahil sa itsura niya. May cream ito sa buong mukha at hindi ko alam kung para saan yon. Nagtatago pa rin ba siya sa akin? Anong sa tingin niya? Hindi ko siya makikilala kahit na napakalalim or kahit na ano pang ilagay niya sa mukha. Mapakream yung yan o face mask. Natawa ako sa aking isip bago sumagot. Ako. Iyon ang sagot ko habang nakatingin ng diretsa sa kanya. Nakatayo pa rin kami sa gilid habang nakatitig ako sa mukha nitong tila ba napipilitang ngumiti. I don't know that facial mask is required in your conference room. Natawa siya sabay iwas ng tingin. Halatang pilit nilalabanan ng kaba upang hindi ko lamang siya mahalata. Have a seat first before I answer your question, mister? Patanong pa sa huli ang sinabi niya. Imbes na maupo ako,
Nilahad ko ang kamay sa kanya na siyang nagpatigil halos sa pagkurap nito. Hindi ko malaman kung bakit natutuwa ako sa reaksyon niya. Masyado pa siyang gumanda ngayon at kahit matured siyang tingnan sa kasuotan nito, siya pa rin ang inosenteng Daphne na nakilala ko noon. I am Samuel De Silva. Maybe my name is familiar on you too, right? Dalawang beses siyang kumarap bago ito umiling. De Silva? Tinanggap niya ang pag-aabot ko ng kamay bago siya tuluyang tumayo. This is the first time that I heard your name. Maybe you're not that so famous? Tumaas ang kilay ko. Not famous, huh? Ngunit pa simple lang iyon. Hindi ko pinahalata na natatawa ako sa reaksyon ng mukha niya. Hindi ko pa rin binibitawan ang kamay nito kung saan nararamdaman ko kung gaano iyon kalamig. Kinakabahan siya. By the way, hinila na nito ang kamay niya na para bang nahalata nitong matagal na ang pagkakahawak ko. Let's proceed in our meeting. I know we're busy and this meeting will take 5 minutes only. Naupo ako matapos niyang sabihin yon. Ngunit hindi ko nilulubayan ng titig ang kanyang mukha. Halatang naiilang siya ngunit pinipilit itong maging kalmado. Are you sure you can explain your products in just 5 minutes? Natawa siya dahil sa tanong kong iyon. Do I need to explain their details one by one? My products is safe to use. Dumaan sila sa tamang proseso. And if you will sign up the contract, the products will be sent tomorrow in exact time. Okay, I will sign the contract. Where is the paper? Natigilan siya nang sabihin ko iyon. Matagal na napatitig ito sa akin na para bang hindi pa makapaniwala. I will add 100 boxes again to make my order double. The money will be sent today. Hindi pa rin siya nakakuha agad ng sasabihin dahil nakatingin lang siya sa akin. Ang sekretarya lang nito ang kumilos kung saan agad na niyang inilapag sa harapan ko ang kontrata. Here is the paper po, Mr. De Silva. Thank you for availing our products. Sigurado pong hindi kayo magsisisi na sa amin kayo pumunta. Tumango ako sa sinabi ng sekretarya niya. Pumirma nga ako na 5 beses bago muling tumingin kay Daphne. Do you have something to say about your products or this meeting will be dismissed? Tuluyan na siyang napakurap sa tanong ko. Matagal siya nakatitig sa akin bago siya mauna mag-iwas ng tingin. You already have signed. There's nothing to explain now about the items. If you have complained after you receive the products, just email my secretary. Tumango ako, nakatingin pa rin sa kanya. Can I email you instead? Huh? Kinagat ko ang labi dahil sa kunot niyang noo. I will send to you my feedback after I receive my orders. I don't want to use anyone. I want to direct to the owner. And it's you, Miss Madrid. Napalunok siya. Kitang-kita iyon ng mga mata ko at alam kong naaapektuhan pa rin siya sa akin. Hindi ko naman ginagawa lahat ng ito para makabili ng produkto niya. Dahil nalaman kong siya ang owner ng company, mas lalo ko ba siyang lalapitan. Kahit na nagsusungit ito at magalit sa akin, hindi ko alam kung bakit para bang nais ko silang makasamang muli. Tila ba may nabuhay sa sistema kong matagal na natulog ng mahabang panahon. Maybe we're going to meet again, but I remember we already met yesterday, right? Kung natatandaan mo pa. Tumaas ang kilay niya. I'm sorry, Mr. De Silva. Masyado kasi ako makakalimutin. Where did we meet ba? Sa Modern Child School, kung saan nag-aaral ang mga anak mo. Natigilan siya. Tila ba iniisip pa nito ang sinabi kong ngunit halata na namang nagmamaang-maangan lamang siya. Oh, pardon? Pasimple siyang natawa. Yeah, natatandaan ko. I'm sorry. Tumango ako sa paliwanag nito. Wala din naman na yun sa akin dahil alam kong hindi niya iyon makakalimutan. Iyon ang unang pagkikita naming muli kaya't imposibleng mawala yun sa isip niya ng ganoong kadali. Next time, I want you to show you in proper looks, Mrs. Madrid. You know, wearing face mask is not decent in one conference meeting. I'm looking back for our next meeting up. Tumayo na ako. Nakasunod ang tingin niya sa akin na para bang inaasahan na niyang lilisan na ako. Ngunit imbes na dumistansya, nilahad ko ang kamay nito bagong ngumiti. Hindi rin naman na siya nagdalawang isip na tanggapin yun. Alam niyang napapaniwala nito ako dahil ini-entertain niya pa rin ako. Ngunit hindi niya ako mapapaniwalang siya si Georgia. Dahil ang totoo, siya si Daphne Macapagal, ang asawa ko. Nice meeting you, Mrs. Georgia. Matapos ng pagkikita naming iyon ni Daphne, may inutusan na akong tauhan na sundan nito kung saan man siya pumunta. Madalas din ako magtungo sa paaralan kung saan nag-aaral ang mga anak ko, kaya't araw-araw ko rin silang nakikita maliban sa araw ng Sabado at Linggo. Isang araw noong maubusan na kami ng produkto,
Nagtungo kami ni Victor sa kumpanya ni Daphne upang personal na makausap ito tungkol sa pagre-reorder namin ng products. Bala ko rin siyang alukin ng partnership upang mas lalo pang lumago ang negosyo niya. Ngunit nasa ilalim pa lang kami ng gusali, kung saan papasok pa lang kami ni Victor sa elevator, nasa lubong na namin si Daphne kasama ng isang lalaki. Medyo pamilyar iyon sa aking paningin, kaya't medyo natagal ang titig ko sa kanya. Ngunit bakit sila magkasama ng lalaking ito? Kasama ba ito ni Daphne na nagtago upang hindi mabulilyaso ang plano nila? Good afternoon. Yumuko sa Victor matapos niyang batiin ang mga ito. Ngunit ako, sa bulaklak na hawak niya ako nakatingin. Ang mga mata ko'y para bang nag-aapoy at kulang na lang ay sunugin ko ang hawak niyang iyon. Anong meron sa kanila ng lalaking yun? Nililigawan ba niya si Daphne? Good afternoon. Ang lalaking kasama na niya ang sumagot sa pagbati nito. Nagbigay daan din si Victor upang tuluyan na silang makadaan, ngunit ako, nanatiling masama ang aking tingin dahil hindi ko nagugustuhan na nakikita kong ito. May appointment ba kayo kay Georgia? Kung meron man baka pwedeng ipagpaliban ngayon. Nakita kong hinawakan ng lalaki yun ang bewang ni Daphne. Hinapit niya ito palapit rito, dahilan upang mas lalo mag-init ang ulo ko. Ngunit alam kong wala akong magagawa. Hindi ako pwedeng kumilos ng marahas dahil ayoko nang ibalik pa ang dating ako. Ngunit kung tutuusin, mas may karapatan naman ako sa lalaking ito dahil kasal pa rin kami ni Daphne. Ang marriage contract namin ay nakarehistro, kaya't kahit sino man na magsabi, mag-asawa pa rin kami. Hindi ba't obligasyon naman ng CEO ang kausapin ng mga kliyente niya? Iyon ang siyang sinagot ko habang pilit kinakalma ang sarili. Nakatingin sa akin si Daphne na tila ba nababasa nito ang emosyon kong hinaluan ng selos. Hindi kasi maganda ang pakiramdam ni Georgia ngayong araw. Kung hindi naman na ganoong kaimportante ang pag-uusapan ninyo, pwede nating ipagpaliban iyan bukas. Pansin kong humigpit lalo ang hawak ng lalaking ito kay Daphne. Ngunit hindi naman halatang masama ang pakiramdam ni Daphne, kundi mas lamang ang kaba sa reaksyon nito. Ano bang masakit sa'yo? Iyon ang binato kong tanong kay Daphne. Pumuntong hininga pa muna ito bago tuluyang sagutin ang aking tanong. I'm not just feeling well, Mr. De Silva. Tulad ng sinabi niya, pwede naman nating ipagpabukas ito. At sa susunod na pupunta ka dito, please, call my secretary first. Hindi iyong susulpot ka na lang bigla. Nangisi ako bago mag-iwas ng tingin. Hindi ako makapaniwala na sasabihin niya yon. Well, ano pa bang expected ko? Natural na mas sasama iyan sa lalaking katabi niya. Hindi naman ako ganoong kaimportante sa kanya upang bigyan ng oras. Pero masakit lang marinig yon. Masama bang dalawin ko ang aking asawa ng walang pahintulot? Bahagyang umawang ang kanyang labi dahil sa sinabi kong ito. Hindi ko na mapigilan ang sariling itago pa ito kaya't iyon na ang nasabi ko. Dapat lamang na malaman niyang hindi ako nito malilinlang, lalo na ngayong nakikita ko na ang buong mukha niya. Wala pa rin talaga siyang pinagbago. Siya pa rin ang babaeng nakilala ko noon. What are you talking about, mister? Ang kasama nitong lalaki ang siyang sumabat. Kung hindi ako nagkakamali, itong lalaking ito ay si Rico, ang attorney noon ni Daphne na nasama noon kuno sa pagsabog at namatay rin. You are Rico, right? Hindi mo ako maloloko. Kilala ko kayo at ang hawak-hawak kong babae ngayon ay ang asawa ko. Natigilan silang dalawa sa sinabi ko. Ngunit alam kong hindi sila ganoon kadaling aamin. Inaasahan ko na iyon. I don't have any idea why are you saying this, Mr. De Silva? Sigurado nagkakamali ka lamang. So please, stop calling me wife, hindi mo ako asawa. Matapos sabihin iyon ni Daphne, sumenyas na ito kay Rico na kailangan na nilang umalis. Naiiling ako dahil sa ginawa niyang iyon habang nakangisi. She's still hard-headed. Bulong ko. Nakatanaw sa kanilang paglabas habang nakatayo pa rin kami sa gilid. Sundan niyo sila. Tawagan niyo ako mamaya kung saan sila pumunta. Mabilis na tumango ang dalawa pang kasama ko, samantalang si Victor ay nakangiti dahil alam kong nakita niya na noon si Daphne. Nang araw na iyon, nalaman kong hinatid lang ni Rico si Daphne sa bahay nila. Si Rico din ang nagsundo sa mga anak ko at nalaman kong tinatawag nilang daddy ang lalaking yon. Bahagyang masama ang loob ko dahil naiisip kong masyadong swerte ang lalaking yon. Siya ba ang lalaking pinakilala niyang ama nila? Paano naman ako? Wala na ba akong pag-asang makilala ang mga anak ko? Hindi ko ba mararanasang tawaging daddy ng mga kambal? Dahil hindi kami nakapag-usap noon ni Daphne, dahil masama daw ang pakiramdam nito, nag-set ako ng appointment upang hindi na siya makapalagpa. Kinabukasan rin ay muli kami bumalik sa kanyang kumpanya at kahit alas 8 pa ang meeting namin, alas 7 pa lang ay naroon na ako.
Sorry for waiting. Bumukas na ang pinto kung saan ay iniluwa nito ang babaeng hinihintay ko. Mabilis ang kanyang paglalakad hanggang sa makaupo ito sa pwesto niya. Gumiti ito pagkaharap sa amin kaya't mas lalo siyang gumaganda sa paningin ko. This time, she doesn't have everything on her face. Malinis na ito at wala nang nakatakip na kung ano. What should we talk about today? Do you have any complaint about the products, Mr. De Silva? Umiling ako. The products are sold out on my company. I just want to inform you that I would like to have a partnership with you. Tumabingi ang ulo niya dahil sa sinabi ko. Para bang kinaklaro pa ng isip nito ang sinabi ko hanggang sa tuluyan siyang tumango. How come that you want me to be your partner? My business is not that famous and big. Baka madismaya lang kayo. I don't care if what your business issue. I just want to help your company to make it grow. For the twins. Hindi siya sumagot sa sinabi ko. Nakatitig lang ito sa akin bago mag-iwas ng tingin. Kalaunan ay muli itong tumango bago bumuntong hininga. If you want to talk about that, much better if we settle this privately. Bahagyang tumaas ang kilay ko dahil nabubulol pa siya. Hindi ko inaasahan na nais niya kami mag-usap ng pribado. Aamin na ba siya? Sasabihin na ba niya ang totoo na siya talaga ang asawa ko? Matapos niyang sabihin yon, sinulyapan ko na ang mga kasama ko bago sila talungan. Iwan niyo muna kami. Iyon ang utos ko sa kanila na agad naman nilang sinunod. Maging ang sekretarya nito'y lumisan din upang tuluyan na kaming maiwan sa loob. Nang masigurong nakalabas na silang lahat, doon na ako bumaling kay Daphne kung saan ay nakatingin ito sa akin matapos kong tumayo. Where are you going? Kunot ang kanya noon nang itanong niya sa akin. Para bang kinakabahan ito sa maaari kong gawin. I want to sit next to you. Gusto kong marinig ng klaro lahat ng isasagot mo sa akin. Mas lalong nagsalubong ang kilay niya na maupo nga ako sa tabi nito. Sumandal pa ako sa upuan bago ko ipagkrus ang paa. I can saw your whole face clearly there. Pero dito, nakikita ko ng todo. Ano bang itatanong mo? Natawa ako nang itanong niya iyon ng diretso. Iyon nga, payag ka bang maging partner ko? Kung iyon ang nais mo, hindi ako sang-ayon. Nangunot ang noo ko. And why not? Dahil ayoko. Nagiwas ako ng tingin bago matawa. I'm making my way to have a reason to be with you. Para makilala ako ng mga